Noong tag-araw ng aking unang taon sa kolehiyo, isang di inaasahang pangyayari ang naganap nang mahulog sa tubig ang aking lolo. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng 7 mayayamang dalaga na nagkataong napadaan. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagliligtas nila sa buhay ni lolo, ako'y naging personal na alalay ng 7 senyorita. Araw-araw, buntot ako sa kanila, tagabitbit ng mga gamit, at tagagawa ng kung ano-anong utos. Nang pumanaw ang aking lolo, nangako ang 7 dalaga sa harap ng kanyang puntod na hindi na nila ako pagtatrabahuhin na parang kalabaw. Kailangan ko lang daw tulungan ang bawat isa sa kanila na matupad ang tig-isang kahilingan, at pagkatapos noon, malaya na akong mamuhay para sa sarili ko. Subalit, hindi ko inaasahan na ang mga kahilingan pala nila ay pare-pareho, ang maging tagapagmana ng kani-kanilang pamilya. Upang matulungan silang makamit agad ang kanilang mga hangarin, nagsumikap ako ng walang kapaguran, madalas ay hindi hihigit sa 3 oras ang tulog ko bawat araw. Bagamat nakapapagod, iyon ang mga pinakamasasayang sandali sa buhay ko. Sa tagal ng aming pagsasama, unti-unting nahulog ang loob ng 7 dalaga sa akin. Dumating pa sa punto na araw-araw silang nag-aaway dahil lamang sa kung sino ang mas marami kong nakausap. Ngunit habang pinalalago ko ang mga kumpanya ng kanilang pamilya, dumami rin ang mga manliligaw nila. Unti-unti, nawalan sila ng interes sa akin, isang hamak na tagapaglingkod. Ang mga manliligaw na ito, na napansin din ang aking presensya, ay nagsimulang suran ako sa harap ng mga dalaga. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na rin silang magduda kung ang pagkakaligtas nila sa aking lolo noon ay isang paka na lamang naming maglolo para magkaroon ako ng dahilan na mapalapit sa kanila. Dahil dito, sinimulan nila akong tuyain at alipustahin. Labis akong nasaktan at hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkaganoon. Ngunit dahil sa pangako ko sa puntod ni lolo, tiniis ko ang lahat ng tahimik. Sa wakas, nang matupad ko ang aking pangako, umalis ako nang hindi lumilingon. Marahil dahil sa matagal na sobrang pagtatrabaho, nagkaroon ng problema ang aking puso. Hindi nagtagal, pumanaw ako sa lumang bahay na iniwan ni lolo. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, nagbalik ako sa mismong araw kung kailan sumiklab ang matinding hidwaan. Ang utang na loob sa pagliligtas kay lolo ay nabayaran ko na sa nakaraang buhay sa pamamagitan ng pagiging parang hayop sa trabaho. Sa buhay na ito, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Ngunit nang ako'y umalis, silang lahat ay nagsisi. Sa mga sandaling ito, nasa isang underground parking lot kami. Mo Gang-an, anong ginagawa mo? Tiningnan ako ni Wang Zinyu nang may pandidiri, dali-daling tumakbo palapit sa lalaking kasasapak ko lang, at nag-aalalang nagtanong na may halong awa sa mga mata, Shiyong, ayos ka lang ba? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Ang lalaking nakahandusay sa lupa ay isang super rich na binata, si Shiyong. Nagkakilala sila ni Zinyu sa isang party at ngayon ay halos magkasintahan na. Tumayo si Shiyong mula sa pagkakatamba, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin sa akin, Mo Gang-an, naikwento ka na sa akin ni Zinyu. Dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob, simula second year ay lagi ka nang nakabuntot kay Zinyu na parang bodyguard, hanggang sa nahulog ang loob mo sa kanya. Nakita mong nagkakamabutihan na kami, nag-aalala kang baka maaga ko si Zinyu sa'yo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana matauhan ka, hindi kayo nabibilang sa iisang mundo. Dahil sa mga sinabi ni Shiyong, lalong nadagdagan ang pagkasuklam sa mga mata ni Wang Zinyu nang tumingin siya sa akin. Agad niyang kinuha ang telepono at tumawag, sinapak ni Mo Gang-an si Shiyong, bumaba kayo dito. Ngayon natin kailangang linawin ang lahat kay Mo Gang-an. Ilang sandali lang, dumating ang 6 pang mayayamang dalaga mula sa iba't ibang pamilya. Zinyu, anong nangyari? Bakit sinapak ni Mo Gang-an si Shiyong? Tiningnan ako ni Wang Zinyu nang may pandidiri, Wanteng, tama ka. Talagang may masamang motibo si Mo Gang-an kaya hindi tayo tinitigilan. Siguro may sakit na siya sa pag-iisip, iniisip niyang pag-aari niya tayong 7. Nitong mga nakaraang araw, madalas kaming lumabas ni Shiyong,
Inatake niya si Shiyong dito sa parking lot. Wala talaga siyang konsensya. Hindi na natin siya pwedeng hayaang manatili sa tabi natin. Xinyu, sa wakas naniwala ka na rin sa akin. Nakita ko dati si Mo Gang-an na pasimpleng tinitingnan ang phone ko. Siguradong tinitingnan niya kung sino ang mga nanliligaw sa akin kamakailan, gusto niyang sirain ang love life ko. Sa mga sandaling iyon, umiling si Zhang Jing na nasa tabi, tinitingnan ako ng may pagkadismaya. Mo Gang-an, ang saya-saya pa natin dati sa unibersidad. Bakit ka naging ganito? Ang apat pang babae ay sunod-sunod ding nagsalita para batikyusan ako. Mo Gang-an, nakalimutan mo na ba? Pumunta ka rito para magtrabaho kapalit ng lolo mo bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagligtas namin sa kanya. Masyado ba kaming naging mabait sa'yo kaya nagkaroon ka ng mga maling akala? Hindi na namin kailangan ang pagtanaw mo ng utang na loob. Umalis ka na. Pamilyar na eksena, pamilyar na mga tao, pamilyar na panghahamak at pang-aalipusta. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa mukha ko, tanging pagtataka lamang. Sa nakaraang buhay, para matulungan ang kumpanya ni Wang Xinyu na makipagnegosasyon sa Zhao Group, kalahating taon akong pabalik-balik sa pagitan ng Wang Group at Zhao Group. Noong una, magiliw pa akong tinatanggap ni Zhao Dai bago magalang na tumanggi, ngunit kalaunan ay hindi ko na siya mahagilap pa. Hanggang isang araw, habang naghihintay ako kay Zhao Dai sa baba ng gusali, bigla kong nakita ang isang batang babae na humahabol sa bola papunta sa kalsada. Nang malapit ng masagasaan ang bata, sumugod ako at niyakap ang bata habang gumugulong kami papunta sa Center Island. Hindi nasaktan ang bata, ngunit nagtamo ako ng maraming gasgas, at ang likod ko ay tinusok ng ilang sirang sanga mula sa halamanan sa Center Island, na nagpadugo rito. Nang nagmamadaling tumakbo si Zhao Dai para yakapin ang bata, doon ko lang nalaman na pamangkin pala niya ang batang iyon. Sa nakalipas na kalahating taon, nakita ni Zhao Dai ang aking tiyaga at sinseridad, at ngayon ay nailigtas ko pa ang kanyang pinakamamahal na pamangkin, kaya pumayag na rin siyang makipagtulungan. Kaya naman, pagkatapos ng paunang lunas sa aking mga sugat, dali-dali akong bumalik sa Wang Group para ibalita ang magandang balita kay Wang Xinyu. Ngunit hindi ko inaasahan na sa underground parking lot, nagkataong narinig ko ang pag-uusap sa telepono ni Shiyong sa iba, pag-ibig. Wala akong pakialam dyan, tingin ko lang kay Wang Xinyu ay malandi, laro-laro lang. Noon ako sumugod at sinuntok sa mukha ang walang hiyang si Shiyong. Hindi inaasahang sakto namang nakita ni Wang Xinyu na pababa mula sa itaas. Ipinaliwanag ko kung bakit ko siya sinuntok, ngunit walang naniwala sa akin, mas pinili nilang paniwalaan ang mayamang si Shiyong. Ang paliwanag ko ay itinuring nilang isang palusot lamang, at pinagsabihan nila ako ng husto. Ngayon, hindi tulad ng nakaraang buhay na ipinaliwanag ko ang dahilan ng pagsuntok kay Shiyong. Tiningnan ko si Wang Xinyu ng walang emosyon at sinabi, Wang Jia, pumayag na si Boss Zhao na makipagtulungan. Tandaan mong pumunta bukas para pumirma ng kontrata. Ito ang huling paalala at tulong ko sa babaeng tumalon sa lawa para iligtas ang lolo ko, si Wang Xinyu. Ngunit hindi ko inaasahan na tumawa pa si Wang Xinyu. Mo Gang-an, nakakasuka ka talaga. Sa tingin mo ba, sa pagbanggit mo tungkol sa kontrata sa Zhao Group ngayon, matatakpan mo na ang ginawa mong pagsuntok kay Shiyong. Ang pagiging matagumpay sa negosasyon sa Zhao Group, ipinagmamalaki mo ba? Sinasabi ko sa'yo, pumayag si Boss Zhao na makipagtulungan dahil ang kumpanya ay pag-aari ng Wang Group namin. Dahil ako ay miyembro ng pamilyang Wang, walang kinalaman sa'yo yun. Kahit sinong ipadala ko para makipagnegosasyon ay magtatagumpay din. Tama sila, isa ka lang namang taong umaasa sa relasyon mo sa aming 7 pamilya para kumapit. Kung may natitira ka pang kahihiyan, umalis ka na sa paningin namin. Ang mga salita ni Wang Xinyu ay tumagos sa aking puso. Ngunit ayos lang, wala na akong pakialam. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod ako at akmang sasakay na sa kotse para umalis. Teka lang, Mo Gang-an. Hindi sa'yo ang kotseng yan. Mapait akong napangiti. Oo nga pala, ang kotseng ito ay binili ni Zhu Wanteng para mas madali akong makapagtrabaho.
Paumanhin, nakalimutan ko bang kay Zujia ang kotseng ito? Tama, pati itong cellphone na ito ay binili ni Zhang Jia para sa akin, isasauli ko na rin sa iyo. Pagkasabi nito, iniabot ko ang cellphone sa kanya. Tiningnan ni Zhang Jing ang cellphone, kumunat ang noo, at nagpakita ng pandidiri. Pak! Isang malakas na tunog ang narinig nang ihagis ni Zhang Jing ang cellphone sa lupa. Masyadong marumi ang mga gamit na nagamit mo na, itapon na lang. Labis na sumama ang loob ko. Ganoon na ba kalaki ang galit nila sa akin? Ang nasaktang puso ay hindi na makapagsalita. Tumango ako at tahimik na tumalikod para umalis. Hanggang sa pagtalikod ko, doon lang nila napansin ang punit sa likod ng aking damit. Bakit punit ang damit ni Mo Gang-an? Parang may mga bakas pa ng dugo. Mapanghamak na hula ni Wang Xinyu. Siguro sinadya niyang magsuot ng sirang damit. Gusto niyang magpaawa para isipin nating nahihirapan siya. Tiningnan ni Zhang Jing ang papalayong anino ni Mo Gang-an. Nakaramdam siya ng kaunting hindi maipaliwanag na sama ng loob. Nang makita ni Zhu Wantang na medyo nalungkot ang lahat dahil kay Mo Gang-an, pumalakpak siya. Hindi ba't nag-usap na tayong pupunta sa bar ni Kyuyu? Huwag nating hayaang sirain ng isang kasuklam-suklam na tao ang mood natin. Tara na, alis na tayo. Naglakad ako pabalik sa tinutuluyan ko. Isa itong apartment building na pag-aari rin ng pamilyang Wang. Nang kakagraduate ko lang at wala akong matuluyan, ipinagamit sa akin ni Wang Xinyu ang apartment na ito. Nang kakagraduate lang nila, tatanggap lang nila ng pamamahala sa mga kumpanya mula sa kanilang pamilya. Karamihan ay maliliit at hindi gaanong importanteng sangay ng pamilya. Nang malaman ko ang kanilang mga hangarin, nagpasya akong gawin ang lahat para tulungan silang matupad ito. Para mapadali ang pag-uusap at pagpaplano sa pagpapaunlad ng kumpanya, may isang mahabang panahon na tumira silang lahat kasama ko sa iisang bubong. Binuksan ko ang pinto at bumalik sa pamilyar na silid. Maraming masasayang alaala ang nabuo dito, ngunit ngayon ay puro kalungkutan na lang ang natira. Huwag nang ang isipin pa, total malaya na rin naman ako ngayon. Nabayaran ko na ang utang na loob sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, dapat na akong mabuhay para sa sarili ko. Putulin na ang lahat ng koneksyon sa kanila dito. Kaya naman, umupo ako sa sofa, binuksan ang laptop, at nagsulat ng buod tungkol sa trabaho sa 7 kumpanya, inisave ito sa desktop, at nilinaw ang lahat para hindi na nila ako guluhin pa. Pagkatapos, kinuha ko ang aking wallet, inilabas ang bank card at cash, at inilagay ang lahat sa mesa. Mag-isa akong dumating para magbayad ng utang na loob. Ang utang na loob sa pagliligtas sa buhay ni Lolo ay nabayaran ko na sa nakaraang buhay. Ngayon ay mag-isa akong aalis, tulad noong dumating ako. Sa huli, inilagay ko ang susi sa mesa at lumabas ng silid. Ngayon, ang tanging natitira sa bulsa ko ay ang aking identification card. Mabuti na lang at may kaibigan ako mula sa kolehiyo na nasa Longdo, kaya humiram ako sa kanya ng kaunting pera para bumili ng bagong cellphone at kumuha ng ibang SIM card, pagkatapos ay bumili ako ng tiket ng tren pauwi. Isa akong batang pinulot ni Lolo sa tabi ng daan noong mahigit 60 na siya. Ang mga tiyo at tiya sa nayon ang labis na nag-alaga sa aming maglolo. Sa nakaraang buhay, abala ako sa pagbabayad ng utang na loob sa pagliligtas kay Lolo, nagpakahirap hanggang mamatay nang hindi man lang nasuklian ang kabutihan ng mga tiyo at tiya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tulungan silang magkaroon ng magandang buhay. Samantala, ang 7 senyorita at si Shiyong ay masayang nagkakasiyahan sa 8-1 bar ni Jiang Qiuyu. Ang alak na 8-1 ay damaloy sa kanilang lalamunan, na nagpalimot sa kanila ng lahat, at nagpakawala sila ng husto. Lasing na lasing si Wang Xinyu, hindi na niya alam kung ano ang totoo o panaginip, hanggang sa magising siya sa tawag sa telepono. Miss Wang, malapit na ang oras ng pagpirma ng kontrata sa Zhao Group. Antok pa si Wang Xinyu, bumulong siya bilang sagot, hindi ba pwedeng si director mo na lang ang pumunta? Hindi ba't siya naman palagi ang namamahala doon? Miss Wang, hindi namin makontak si director mo. Napabalikwas ng bangon si Wang Xinyu, iminulat ang mga mata.
Noon lang niya naalala na umalis na pala si Mo Gang-an. Sige, pupunta na ako. Pagkababa ng tawag, nagmamadaling nagbihis si Wang Xinyu. Nakalimutan na niya kung gaano katagal nang hindi siya mismo ang nakikipagnegosasyon at pumipirma ng kontrata. Dati, palagi siyang namamasyal, hinahayaan si Mo Gang-an na asikasuhin ang mga gawain sa kumpanya, para siyang isang amo na walang ginagawa. Ngunit pag-iisip nito, walang bahid ng pasasalamat si Wang Xinyu kay Mo Gang-an, bagkus ay lalo pa siyang nainis dito. Mukhang tama ang mga tsismis, masyado na tayong umaasa kay Mo Gang-an. Gusto niyang umasa tayo sa kanya, para sa huli ay hindi natin siya maiwan, kaya tama lang na pinalayas natin siya. Nagmamadaling naghilamos si Wang Xinyu at nagtungo sa kumpanya. Habang nakikinig sa ulat ng sekretarya tungkol sa pakikipagtulungan sa Zhao Group, at habang tinitingnan ang kontrata, hindi niya maiwasang magkaroon ng pagdududa. Pumayag na si Boss Zhao na makipagtulungan sa atin. Sigurado bang walang ibang mag-aalok ng mas magandang kondisyon kaysa sa atin? Tumango ang sekretarya, may paghanga sa kanyang mga mata, ito ay dahil kay Director Mo. Sa nakalipas na kalahating taon, si Director Mo ay palaging malamig na tiningnan ni Wang Xinyu ang sekretarya. Nang makita ito, agad na tumikom ang bibig ng sekretarya. Ayaw niyang may magbanggit kay Mo Gang-an sa tabi niya. Hindi ba pwedeng humandar ang kumpanya niya nang wala si Mo Gang-an? Anong kinalaman ni Mo Gang-an sa pagpayag ni Zhao Dai na makipagtulungan? Hindi ba't dahil nakita ni Zhao Dai kami at ang Wang Group sa likod namin? Makalipas ang kalahating oras, pagdating ni Wang Xinyu sa Zhao Group, nakita niyang si Zhao Dai mismo, kasama ang isang batang babae, ang naghihintay sa kanya sa pintuan. Ang mas ikinagulat ni Wang Xinyu ay pagkatapos siyang batiin ni Zhao Dai, Lam-ingga-lingga ito, at ang unang tanong ay, nasaan si Director Mo? Si Mo Gang-an na naman. Labis na nainis si Wang Xinyu. Bakit parang walang pakialam si Zhao Dai sa kanya, ang tunay na amo, at mas interesado pa sa isang tagapaglingkod na si Mo Gang-an? Kahit na may titulo siyang director, bigay ko lang din naman yun. May kailangan po ba si Boss Zhao kay Director Mo? Nang marinig ito, ngumiti si Zhao Dai. Hinihintay na ng mga empleyado si Miss Wang. Pirmahan muna natin ang kontrata, saka na natin pag-usapan ang iba. Bagamat medyo nagduda si Wang Xinyu, naging maayos naman ang pagpirma nila ng kontrata. Ipinagmalaki ito ni Wang Xinyu. Sino ang nagsabing hindi pwede nang wala si Mo Gang-an? Hindi ba't siya mismo ang pumirma ng kontrata sa Zhao Group? Ngunit pagkatapos noon, sa tulong ng isang assistant tulad ni Director Mo, siguradong magiging masaya ang ating kooperasyon. Isang nakangiting pahayag mula kay Zhao Dai ang direktang nagpalamig sa masayang kalooban ni Wang Xinyu. Bakit si Mo Gang-an na naman? Hindi ba pwedeng maging masaya ang kooperasyon natin nang wala siya? Hindi sinabi ni Wang Xinyu na pinalayas na niya si Mo Gang-an. Nakipagkamay lang siya kay Zhao Dai, Boss Zhao, siguradong magiging masaya ang ating kooperasyon. Nang akmang tatalikod na si Wang Xinyu para umalis, bigla siyang tinawag ni Zhao Dai, Miss Wang, sandali lang. Boss Zhao, may kailangan pa po bang ipagbilin? Nagbibiro si Miss Wang, partners tayo, ano pang ipagbibilin? Gusto ko lang sanang itanong kung kumusta na ang mga sugat ni Director Mo. Tinawagan ko siya kahapon pero naka-off ang phone niya, pati kaninang umaga, naka-off pa rin. Na-ospital ba si Director Mo? Hindi ko alam kung pwede, pero gusto ko sanang dalhin ang pamangkin ko para bisitahin si Director Mo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Wang Xinyu. Ang hindi matawagan ni Boss Zhao si Mo Gang-an ay nagpaalala sa kanya ng eksena kahapon sa underground parking lot, kung saan binasag ni Zhang Jing ang cellphone ni Mo Gang-an, kaya natural lang na hindi siya matawagan. Ngunit ano raw ang sinabi ni Boss Zhao tungkol sa sugat? Nasugatan si Mo Gang-an. Sa mga sandaling iyon, kumaway si Zhao Dai, at isang napakagandang batang babae na parang manika ang tumakbo palapit. Kahapon, hinanap ako ng pamangkin ko. Naglaro siya kaya tumakbo papunta sa kalsada. Kung hindi dahil kay Director Mo, ang pamangkin ko ay mabuti na lang at nariyan si Director Mo. Pinrotektahan niya ang pamangkin ko.
pero ang likod niya ang nasugatan sa ilang lugar. Sinabi ko nang dalhin si direktor mo sa ospital, sabi niya ayos lang daw, kailangan daw niyang bumalik para ibalita sa iyo ang magandang balita tungkol sa kooperasyon. Akala ko ikukwento rin ni direktor mo sa iyo ang pagligtas niya sa pamangkin ko. Hindi pa ba niya nasabi sa iyo? Labis na nagulat si Wang Xinyu nang marinig ito. Bigla niyang naintindihan kung bakit naghihintay si Zhao Dai kasama ang pamangkin niya sa pintuan ng gusali. Hindi siya ang hinihintay ni Zhao Dai, kundi si Mo Gang'an. Nakita ni Zhao Dai na hindi maganda ang itsura ni Wang Xinyu, kaya kumunat din ang kanyang noo. Miss Wang, anong nangyari? Malubha ba ang lagay ni direktor mo? Nag-alala si Wang Xinyu na malaman ni Zhao Dai na pinagalitan niya at pinalaya si Mo Gang'an at baka kanselahin ang kontrata, kaya naghanap muna siya ng palusot. Hindi. Kailangan ni direktor mo na magpahinga ng mabuti ngayon. Hindi ko lang inaasahan na nailigtas pala niya ang pamangkin ni Boss Zhao. Pagkatapos noon, marami pang magagandang bagay na sinabi si Zhao Dai tungkol kay Mo Gang'an. Kung gayon, hindi ko alam kung pwede kong malaman kung saang ospital naroon si direktor mo. Gusto ko sanang bisitahin ang nagligtas sa buhay ng pamangkin ko. Ang mga salita ni Zhao Dai ay nagpatigil kay Wang Xinyu. Dahil kamakailan lang ay puro masasamang haka-haka tungkol kay Mo Gang'an ang naririnig ni Wang Xinyu, na nagpapanggap lang daw itong nahihirapan para magpasalamat sila sa kanya, na ang mas malaking layunin ay kontrolin ang mga kumpanya nilang 7, at paghandaan na makuha silang lahat. Bakit ganito kaiba sa Mo Gang'an na sinasabi ni Zhao Dai? HMPH, naintindihan ko na, naloko rin ni Mo Gang'an si Zhao Dai. Baka ang pagligtas sa pamangkin ni Zhao Dai ay plano niya rin. Ang tunay na layunin ni Mo Gang'an ay makuha lang ang kooperasyon ni Zhao Dai tapos babalik sa tabi ni Wang Xinyu para magpasikat, para lalo siyang hindi maiwan nito. Kahit na, nakita na niya ang lahat, alam niyang kung sasabihin niya ito ay tiyak na hindi matutuloy ang negosasyon, kaya naghanap na lang siya ng palusot. Pasensya na po, Boss Zhao. Nag-leave si direktor mo ng ilang araw, marahil ay sobrang pagod lang, gusto niyang magpahinga. Oo nga, kalahating taon nang pabalik-balik si direktor mo sa akin, napagod din siya. Kung gayon, pakisabi na lang po kay Miss Wang na ipaalam sa akin kapag pumasok na si direktor mo, kailangan kong pumunta para magpasalamat sa pagligtas niya sa buhay ng pamangkin ko. Sige po, umalis si Wang Xinyu mula sa Zhao Group na may pagmamalaki dala ang kontrata. Mo Gang'an, gumamit ka ng maruming paraan para pumayag si Zhao Dai na makipagtulungan, hindi kita ibinunyag, maituturing na akong mabait. Pagkatapos dalhin ni Wang Xinyu ang kontrata pabalik sa kumpanya, akmang magpapahinga sana siya nang sunod-sunod na tumunog ang telepono sa mesa, tambak ang iba't ibang gulo sa harap niya. Bumalik siya ng 11 ng umaga, hindi pa nakakapananghalian si Wang Xinyu, abala hanggang 3 ng hapon, at inatake na naman siya ng sakit sa sikmura. Habang nababaliw sa sobrang abala si Wang Xinyu, kinuha niya ang telepono para tawagan si Mo Gang'an bilang nakagawian. Dati, kapag sumasakit ang sikmura ni Wang Xinyu, isang tawag lang kay Mo Gang'an, agad na may hahatid sa kanya ang gamot sa sikmura. Hanggang sa sinabi ng telepono na naka-off ang makina, doon lang naalala ni Wang Xinyu na nabasag na pala ang cellphone ni Mo Gang'an kahapon, at si Mo Gang'an mismo ay pinagalitan na nila at pinalayas. Ngunit hindi niya naalala si Mo Gang'an kundi lalo pa siyang nainis, hayop na may masamang balak. Hindi ko namamalayan na pinapaasa niya ako sa kanya sa buhay, kaya ibinaba niya ang telepono at tinawag ang sekretarya. Medyo masama ang pakiramdam ng sikmura ko. Pakibili mo ako ng gamot sa sikmura. Opo, ma'am. Anong klaseng gamot po ang bibilhin? Natigilan si Wang Xinyu. Hindi rin niya alam kung anong gamot sa sikmura ang kailangan niya. Dati, tinatawagan lang niya si Mo Gang'an, agad nitong dinadala ang gamot sa sikmura sa kanya, iniinom niya at gumagana naman. Bumili ka na lang ng tig-iisa sa bawat klase. Ako, nakalimutan ko ang pangalan, pero natatandaan ko ang itsura. Pagkaalis ng sekretarya, ikinuyom ni Wang Xinyu ang kanyang kamao at malakas na hinampas ang mesa.
Bakit hindi ko alam kung anong gamot ang iniinom ko? Siguradong si Mo Gang-an to. Sinadya niya to. Gusto niyang sa buhay at trabaho ay hindi ko siya maiwan. Napakasama, napakarumi. Mabuti na lang at maaga kong natuklasan at pinalayas siya. Samantala, sa wakas ay nakauwi na ako sa maliit na nayon. Pagkatapos ay nagdala ako ng ilang alay sa puntod ni Lolo, at naglagay ng isang sigarilyo sa lapida niya. Sa mga sandaling ito, bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng aking kabataan, at ang mga luha ng pangungulila ay tumulo sa gilid ng aking mga mata. Lolo, nabayaran ko na ang utang na loob ko sa kanila. Sa pagkakataong ito, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Pagkatapos mag-alay ng insenso kay Lolo, hindi ako nagtagal sa nayon kundi dinala ang perang hiniram ko at dumiretso sa probinsya. Naaalala ko sa nakaraang buhay, pagkatapos ng kalahating taon, biglang sumikat ang mga maikling pelikula, maraming maliliit na studio ang kumita ng milyon-milyon sa paggawa ng maikling pelikula. Nakilahok ako noon sa industriya ng pelikula para tulungan si Choluo na matupad ang kanyang hiling, ngayong may karanasan na ako sa buhay na ito, ang mauna ng kalahating hakbang para kumita ng puhunan ay hindi siguro magiging problema. Sa kabilang banda, pagdating ni Zhu Wanteng sa kumpanya, dali-dali niyang tinanong ang sekretarya, ayos lang ba ang kumpanya? Miss Zhu, wala naman pong problema, maayos po ang lahat. Mabuti kung walang problema. Nakapamewang si Zhu Wanteng, tinitingnan ang mga abalang empleyado, labis ang pagmamalaki sa sarili. Sino ang nagsabing hindi aandar ang kumpanya niya nang wala si Mo Gang-an? Hindi ba't normal pa rin naman ang lahat ngayon? Kayang umikot ng mundo kahit wala ang sinuman, si Mo Gang-an ay isa lamang masayang laruan para sa kanila. Naghahanda siyang magpatawag ng pulong ng departamento para ipaalam na tinanggal na si Mo Gang-an. Makalipas ang 10 minuto, umupo si Zhu Wanteng sa pwesto ng tagapangulo, at sinabi sa lahat ng pinuno ng departamento at manager ng kumpanya, ngayon ay ipapaalam ko sa inyo ang isang bagay. Si Director Mo, ang may masamang balak na si Mo Gang-an, dahil nahuli ko siyang umaatake sa iba, malubha ang sitwasyon, masama ang ugali, ay tinanggal ko na. Kung anong trabaho ang dating hawak ni Mo Gang-an, maghanap ng ibang director na papalit sa trabahong dating hawak ni Mo Gang-an. Pagkatapos magsalita ni Zhu Wanteng, walang sumagot. Lahat ng pinuno ng departamento at manager ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Nagalit siya at hinampas ang mesa. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Opo, Miss Zhu. Tumango ang lahat ng may pag-aatubili. Nakita ni Zhu Wanteng na medyo kakaiba ang reaksyon ng lahat ngunit hindi niya ito pinansin at idineklara na tapos na ang pulong. Gabi pagkatapos ng trabaho, dinala ni Zhu Wanteng ang kanyang sekretarya sa isang ihawan. Habang kumakain, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses mula sa kabilang silid. Ano sa tingin niyo ang nangyayari? Bakit tinanggal ni Miss Zhu si Director Mo? Oo nga, si Director Mo ay laging tapat sa kumpanya. Ang mga kontratang hawak natin ngayon ay si Director Mo lahat ang nagdala. Sa totoo lang, pagkatapos ng pulong ngayon, nagpasa na ako ng CV online. Hindi na rin ako magtatrabaho dito. Ang kumpanya ay umunlad hanggang ngayon dahil kay Kuya Mo. Ano bang alam ni Miss Zhu? Nang wala si Kuya Mo, magkakagulo rin ang kumpanya. Kung magre-resign kayo, magre-resign na rin ako. Nang marinig ito ni Zhu Wanteng, tumaas ang kanyang presyon. Kilalang kilala niya ang mga boses na iyon. Lahat sila ay mga taong nag-alay ng kanilang serbisyo mula pa noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Hindi na niya natiis, dumiretso siya sa kabilang silid, tinuro ang ilang dating empleyado na ngayon ay mga pinuno na ng departamento at nagalit, mga walang utang na loob. Umalis na kayong lahat, huwag na kayong magpakita sa akin. Kinabukasan pagpasok sa trabaho, natuklasan ni Zhu Wanteng na nag-resign na nga ang ilang pinuno ng departamento. Lahat ay nag-resign online, hindi man lang nagpakita. Agad-agad, kinailangan ni Zhu Wanteng na pagbayaran ang kanyang init ng ulo. Walang leader ang mga empleyado, hindi alam kung kanino magtatanong kapag may problema. Kapag tinanong si Zhu Wanteng,
Nakita nilang wala siyang alam tungkol sa trabaho ng kumpanya. Hindi rin niya alam kung paano ito hahawakan. Ang tambak na dokumentong naghihintay na maproseso sa mesa ay nagpasakit ng ulo kay Zhu Wanteng. Ito ang nagpaalala sa kanya noong tatanggap lang niya ng pamamahala sa kumpanya, kakaunti pa ang mga empleyado, at napakaraming kailangang gawin. Isang tawag lang niya ng Mo Gang-an ay ipinapasa na niya ang lahat ng trabaho dito. Umalis ka na, Mo Gang-an. Umalis ka na sa isip ko. Kahit wala ka, kaya kong ayusin ang lahat. Ngunit isang maghapong puno ng gulo ang nagbigay kay Zhu Wanteng ng isang malakas na sampal. Sa mga sandaling ito, bigla niyang naalala na madalas makipagtulungan ang kanyang kumpanya sa kumpanya ni Wang Xinyu. Siguradong may ilang pinuno ng departamento doon na lubos na nakakaunawa sa trabaho ng kanyang kumpanya. Sa wakas, tinawagan ni Zhu Wanteng si Wang Xinyu. Xinyu, abala ka ba? Abala. Sa ikalawang araw pagkatapos umalis ni Mo Gang-an, maagang nagising si Wang Xinyu dahil sa tawag. Nagmamadaling pumunta sa kumpanya para asikasuhin ang trabaho. Buong araw ngayon, nakaramdam siya ng pananakit ng likod at pagod, wala nang lakas ang buong katawan niya. Xinyu, pwede ba akong humiram ng ilang tao? Hiramin ko lang muna yung ilang dating manager na nakipagtulungan sa kumpanya ko. Kumunat ang noo ni Wang Xinyu. Wanteng, anong binabalak mo? Sinabi ni Zhu Wanteng sa telepono na parang lobong sumenga, magulo na ang kumpanya ko. Hindi ko na talaga kaya, Xinyu. Pakiusap, pahiramin mo ako ng ilang tao pansamantala. Kung walang tutulong sa akin, sisubog na ang ulo ko. Natahimik sandali si Wang Xinyu bago nagtanong, may kinalaman ba ito sa pag-alis ni Mo Gang-an, hindi ba? Oo, yung walang hiyang Mo Gang-an na yun. Kahit umalis na siya, pinahihirapan pa rin niya ako. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa kumpanya kay Wang Xinyu. Pagkatapos marinig ito ni Wang Xinyu, lalong kumunat ang kanyang noo. Ganoon kataas ang tingin ng mga manager ng departamento ni Zhu Wanteng kay Mo Gang-an. Nag-resign pa sila dahil lang sa pag-alis niya. Ganoon kalaki ang impluwensya niya. Kung isa o dalawang tao lang ang pumuri kay Mo Gang-an, tiyak na hindi ito papansinin ni Wang Xinyu. Ngunit parehong mataas ang tingin ni Zhao Dai at ng ilang manager ng departamento ni Zhu Wanteng sa kanya. Sa mga sandaling ito, medyo nag-alinlangan si Wang Xinyu. Posible bang naloko ni Mo Gang-an ang lahat ng tao? Bigla niyang naisip ang marinig kung ano ang tingin ng mga manager ng departamento ng kanyang kumpanya kay Mo Gang-an. Wanteng, mamaya na ang tungkol sayo. May kailangan akong asikasuhin. Pagkababa ng tawag, inutusan ni Wang Xinyu ang kanyang sekretarya na ipaalam agad sa lahat ng manager ng departamento na magkaroon ng pulong. Nagpulong tayo ngayon, kamakailan ay nakarinig ako ng ilang chismis tungkol sa problema sa pamamahala. Gusto kong marinig ang inyong opinyon tungkol kay manager mo. Lahat ng pinuno ng departamento na naroon ay nagpakita ng pagdududa. 2 araw nang walang balita kay Mo Gang-an. May ilang tumawag sa kanya ngunit laging naka-off ang telepono. Ngayon, biglang pinapahalagahan ni Wang Xinyu ang opinyon nila tungkol kay Mo Gang-an. Lahat sila ay nakaramdam na may hindi tama. Nang makita ni Wang Xinyu na walang nagsasalita, itinuro niya ang veteranong manager na nakaupo sa unahan sa kanan. Manager Son, mauna ka nang magsalita. Tiningnan ni Manager Son ang lahat at umubo ng 2 beses. Bago pa man pamahalaan ni Miss Wang ang kumpanyang ito, nagtatrabaho na ako rito. Noong panahong iyon, karaniwan lang ang performance ng kumpanya. Ang mga empleyado ay pumapasok lang para sa sahod, walang sigla. Pagkatapos pamahalaan ni Miss Wang ang kumpanya at dalhin si manager mo, doon lang nagkaroon ng malinaw na direksyon ang kumpanya. Si manager mo ay isang taong napakadedikado, kahanga-hanga talaga. Lubos na kilala ni Wang Xinyu si Manager Son. Nang tatanggap lang niya ng pamamahala sa kumpanya mula sa pamilya, pinag-usapan nila ni Mo Gang-an ang mahigpit na reforma sa kumpanya. Noong panahong iyon, mariing tumutol si Manager Son, sinabing sisirain ng mga mungkahi ni Mo Gang-an ang kumpanya. Masasabing sina Manager Son at Mo Gang-an ay hindi magkasundo noong una, madalas magkasagutan.
Ngunit ngayon ay nagsasalita si Manager Sun ng mabuti tungkol kay Mo Gang-an. Hindi pa tapos magsalita si Manager Sun, ayaw nang makinig ni Wang Xinyu, itinuro na niya ang susunod. Sunod-sunod na 7 hanggang 8 tao ang pumuri ng husto kay Mo Gang-an. Hanggang sa isang pinuno ng departamento na hindi pa katagalan sa kumpanya ang nagsalita, si Manager Mo ay napakatuwid, ngunit ang pakiramdam ko ay parang si Liu Bei noong panahon ng 3 kaharian, pakiramdam ko ay napaka-plastic niya. Ang mga sinabi ng ilang bagong manager tungkol kay Mo Gang-an ang mga karaniwang naririnig ni Wang Xinyu kamakailan. Ngunit ang mga sinabi ng mga veterano tungkol kay Mo Gang-an, posible bang lahat ay kasinungalingan? Medyo naguguluhan si Wang Xinyu kaya pinauwi na niya ang lahat. Nang huling umalis si Manager Sun sa silid, lumingon pa siya at nagtanong, Miss Wang, 2 araw nang hindi pumapasok si Manager Mo. Tinawagan ko siya pero naka-off din ang phone niya. May nangyari po ba? Hindi rin alam ni Wang Xinyu kung ano ang sasabihin. Nag-aalala siya na kung sasabihin niya ang totoo, magre-resign din ang mga veteranong direktor na ito, at magiging magulo tulad ng kumpanya ni Zhou Wanteng. Walang problema, nagpapahinga lang siya ng ilang araw. Pagkaalis ng lahat, naiwan si Wang Xinyu mag-isa sa silid pulungan na may tensyonadong mukha. Mo Gang-an, sino ka ba talaga? Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono. Nakita ni Wang Xinyu na si Zhao Dai ang tumatawag. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago sinagot ang tawag. Zhao Dai, hello, Miss Wang, gusto ko lang itanong kung nakabalik na si Director Mo. Gusto kong dalhin ang pamangkin ko para bisitahin ang nagligtas sa kanyang buhay. Nang marinig ito, naging hindi natural ang itsura ni Wang Xinyu. Hindi pa. Ngayon ay halos sigurado na siya. Kung malalaman ni Zhao Dai na pinagalitan niya at pinalaya si Mo Gang-an, tiyak nakakanselahin nito ang kooperasyon sa kanya. Nagpapahinga pa rin siya. Naka-off ang telepono marahil ay ayaw niyang maistorbo. Kapag bumalik na si Mo Gang-an, tatawagan kita. Pagkababa ng tawag, hinayla ni Wang Xinyu ang kanyang pagod na katawan pababa sa underground parking lot. Akmang magmamaneho na sana siya pauwi para maligo at matulog nang may biglang anino na lumitaw sa harap, Mo Gang-an. Nang lumapit ang tao, napagtanto niyang ito pala ang janitor. Kanina, akala niya ay si Mo Gang-an, sa isang iglap, nakaramdam si Wang Xinyu ng hindi maipaliwanag na saya. Tumingin ulit siya sa direksyon kung saan niya pinalaya si Mo Gang-an dati, at natuklasan niyang nawawala na ang cellphone na nabasag ni Zhang Jing noong araw na iyon. Tanging ang kotseng binili ni Zhou Wanteng ang nag-iisang nakatayo roon. Sa mga sandaling ito, nakita ni Wang Xinyu ang kamera sa sulok. Bigla niyang gustong malaman kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Talaga bang dahil sa pag-aalala na maaga ni Shiyong si Xinyu kaya niya ito sinaktan? Kaya naman, nagmamadali siyang bumalik sa kumpanya. Inutusan ang naka-duty na suriin ang surveillance camera. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari sa underground parking lot noong araw na iyon. Pagkatapos buksan ang video, nakita lamang sa madilim na parking lot, na noong una ay si Shiyong lamang ang tumatawag sa tabi ng kotse. Pagkatapos ay may isang kotseng pumasok sa parking lot, bumaba si Mo Gang-an mula sa kotse, naglalakad habang hinihipo ang likod. Mukhang diretso siyang pupunta sa elevator para umakyat sa kumpanya. Ngunit parang may narinig siya, bigla siyang bumalik. Tumatawag pa rin si Shiyong, may ngiti sa mukha na parang naglalaro lang sa babae na nakakadiri tingnan. Tumayo si Mo Gang-an sa likod ni Shiyong at nakinig sandali. Mukhang may narinig siyang mahalagang salita, bigla siyang sumugod at sinuntok sa mukha si Shiyong. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Wang Xinyu mula sa elevator, sakto niyang nakita ang eksenang sinuntok ni Mo Gang-an si Shiyong hanggang matamba. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Wang Xinyu. Hindi pala sinadyang maghintay ni Mo Gang-an sa parking lot para atakihin si Shiyong. Noong una ay hindi niya pinansin si Shiyong, pagkatapos lamang marinig ang tawag sa telepono sa kanya sinaktan si Shiyong. Ang mahalagang punto ay parang kung ano ang sinabi ni Shiyong sa telepono. I-rewind mo, lakasan mo ang volume para marinig kung ano ang sinasabi niya sa telepono.
Sinubukan ng technician na lakasan ang volume ngunit mahirap pa ring marinig kung ano ang sinabi ni Shiyong. Hanggang 11 ng gabi ay hindi pa rin nila marinig kung ano ang sinabi ni Shiyong sa telepono. Pagod na bumalik si Wang Xinyu sa bahay, na naginip siya noong gabi, na naginip siyang sumasakit ang kanyang sikmura, hindi makabili ng tamang gamot ang sekretarya. Sa mga sandaling ito, lumitaw si Mo Gang-an, tulad pa rin siya ng dati na inuutusan niya, abala para sa kanyang kumpanya, at siya rin ay tulad ng dati, malayang namamasyal kung saan-saan. Kinabukasan, nang magising siya sa alarm clock, may ngiti pa rin sa labi si Wang Xinyu. Ngunit nang magising siya, binuksan ang telepono at nakita ang mga dokumentong ipinadala ng mga pinuno ng departamento, nagtatanong ng iba't ibang problema, sumakit ang kanyang ulo. Ang unang ginawa ni Wang Xinyu pagdating sa kumpanya ay tanungin ang technician kung naayos na ba ang audio ng video kahapon. Pagkatapos makatanggap ng negatibong sagot, bumalik siya sa opisina na may masamang pakiramdam. Minsan may dokumentong kailangang aprobahan, minsan may tawag mula sa mga kasosyo, sobrang abala si Wang Xinyu na hindi na niya alam ang gagawin. Ang hindi matanggap ni Wang Xinyu ay ang ilang kasosyo kapag tumatawag sa kanya, dahil hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang detalyadong plano ng pag-unlad ng proyekto ng kooperasyon, ay magalang na ibinababa ang tawag, sinasabing hintayin na lang na bumalik si Director Mo bago magpas siya. Hindi ba't kahit wala si Mo Gang-an, ako, si Wang Xinyu, ay hindi magagawa ito. Kaya naman, nagsimula siyang mag-aral na parang baliw tungkol sa operasyon ng kumpanya sa opisina. Hanggang sa dumilim na sa kanya nalaman kung gaano kapagod umupo sa opisina. Sa mga sandaling ito, tumunog ang telepono. Nakita ni Wang Xinyu na si Shiyong ang tumatawag. Xinyu, tapos ka na ba sa trabaho? Sasanduan kita para kumain. Huwag na po, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Uuwi na lang ako para kumain ng lugaw at magpahinga. Masama ang pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Magpapahinga lang ako sandali, magiging maayos din ako. Sige kung gayon. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, tawagan mo ako, pupunta ako agad. Pagkababa ng tawag, nakaramdam ng tamis sa puso si Wang Xinyu. Hindi niya inaasahan na si Shiyong ay hindi lamang isang mapagkumbabang binata kundi isa ring maalalahan ng lalaki. Nagmamaneho si Wang Xinyu sa daan sa dilim ng gabi. Nang huminto siya sa pulang ilaw sa isang interseksyon, bigla niyang nakita si Shiyong na nakaakbay sa isang babaeng malaswa ang pananamit, kasama ang ilang iba pang lalaki at babae na papasok sa isang bar. Parang tinamaan ng kidlat si Wang Xinyu. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa parking lot ng bar at sumunod papasok. Pagpasok sa loob, luminggalinga si Wang Xinyu at agad na nakita si Shiyong na nakaupo sa sofa, may mga babaeng nakaakbay sa magkabilang gilid. Paimpol siyang lumapit, sakto niyang narinig ang pag-uusap ni na Shiyong at ng iba pa. Kuya Yong, seryoso ka ba Ziyi o laro-laro lang? Malamig na ngumiti si Shiyong, seryoso. Isa lang siyang anak sa labas, hindi pinapahalagahan ng pamilyang Wang. Paano ako magiging seryoso sa kanya? Interesado lang ako sa katawan niya, haha. Pero sa totoo lang, Kuya Yong, maganda talaga si Wang Xinyu, ang ganda rin ng katawan. Nang marinig ito, dinilaan ni Shiyong ang kanyang labi, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, hindi lang si Wang Xinyu, masasarap din ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung pagkatapos kong magsawa sa kanya, magkakaroon ba ako ng pagkakataon sa mga kaibigan niya. Hahaha. Nang marinig ito, parang sumabog ang ulo ni Wang Xinyu, parang nawala ang ingay sa bar. Hindi siya makapaniwala na ang mga bastos na salitang iyon ay nagmula sa bibig ng binatang si Shiyong. Bigla, parang naintindihan ni Wang Xinyu kung bakit sinuntok ni Mo Gang-an si Shiyong. Ngunit bakit hindi siya nagpaliwanag noong araw na iyon? Paliwanag. Noon lang naalala ni Wang Xinyu na ilang beses na nilang na-misinterpret si Mo Gang-an noon. Ngunit sa tuwing nagpapaliwanag siya, hindi lang sila naniniwala kundi iniisip pa nila si Mo Gang-an sa pinakamasamang paraan.
Dahil ba sa pagkadismaya kaya ayaw na niyang magpaliwanag sa amin. Nagpapatuloy pa rin si Shiyong sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang kagandahan ng 7 babae. Galit na lumapit si Wang Xinyu, sinampal si Shiyong ng isang beses at tumalikod para tumakbo palabas ng bar. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng bahay. Ngunit pagdating sa bahay, agad niyang kinuha ang telepono para tawagan ang numero ni Mo Gang-an. Gusto niyang marinig mismo mula sa kanya ang paliwanag. Ngunit ang sinabi ng telepono na naka-off ang kabilang linya ay parang naghulog sa kanya sa isang malalim na hukay. Sakto namang biglang tumunog ang telepono. Akala ni Wang Xinyu ay si Mo Gang-an ang tumatawag pabalik, dali-dali niyang kinuha ang telepono. Nakita niyang si Zhang Jing pala ang tumatawag. Pagkatapos kumonekta, narinig sa telepono ang mga hikbi ni Zhang Jing. Xinyu, pinagalitan ko si Papa kanina. Sobrang sama ng mga sinabi ko, wala akong magawa. Jing, anong nangyari? Huwag kang umiyak, dahan-dahan mong sabihin. May kabit ang ama ni Zhang Jing, halos doon na ito tumira sa bahay ng kabit. Kaarawan ngayon ng ina ni Zhang Jing, ngunit kahit isang tawag sa telepono ay wala mula sa ama ni Zhang Jing. Nagalit si Zhang Jing at tinawagan ang kanyang ama, pinagalitan niya ito ng husto. Dati, sa tuwing nag-aaway sina Zhang Jing at ang kanyang ama, hahanapin niya si Mo Gang-an para maglabas ng sama ng loob. Gagamit si Mo Gang-an ng mga bastos na salita para murahin ang kanyang ama, para patawanin siya. Ngunit nang tumawag siya ngayon, naka-off na ang telepono. Walang mapagsabihan si Zhang Jing, kaya tinawagan niya na lang ang pinakamatanda sa grupo, si Wang Xinyu. Nakikinig si Zhang Jing habang nagkukwento ngunit hindi niya alam kung paano ito aaliwin. Nag-aalala siyang mag-isa si Zhang Jing sa bahay kaya inimbitahan niya itong lumabas. Dahil inimbitahan na si Zhang Jing, at 2 araw nang hindi nagkikita ang iba pang kapatid, inimbitahan na niya silang lahat na lumabas. Sa mga sandaling ito, wala nang ngiti sa mukha ng 7 babae tulad ng dati. Si Wang Xinyu ang unang nagsalita, may kailangan akong sabihin sa inyo. Nakita ko si Shiyong ngayon. Nakaakbay siya sa isang babae papasok sa bar. Sinundan ko sila papasok, narinig ko ang ilang bagay. Ikinwento ni Wang Xinyu ang mga narinig niya sa bar. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwala na ang mga salitang iyon ay sinabi ng binatang si Shiyong. Nagpatuloy si Wang Xinyu, hula ko, noong araw na iyon sa underground parking lot, marahil dahil dito kaya sinuntok ni Mo Gang-an si Shiyong. Kahit na posibleng na-misinterpret natin siya sa pagsuntok kay Shiyong sa parking lot, paano naman maipapaliwanag ang ibang bagay? Lahat ng manager ng departamento sa kumpanya ko ay nabili niya. Ngayon ay nag-resign na silang lahat at nag-iwan ng napakaraming gulo. Kumpanya ba niya to o kumpanya ko? Siguradong may masama siyang binabalak. Kumunat ang noo ni Jiang Qiuyu habang nagsasalita. Tama si Wanteng, maraming hindi maipaliwanag na bagay tungkol kay Mo Gang-an. Minsan, nag-overnight kami sa barko, nakita ko siyang inaalalayan ng isang babae palabas. Sino ang nakakaalam kung anong ginawa niya? Kahit autopsy report ay kaya niyang gawin, siguradong napakarumi ng kalooban niya. Sabi rin ni Lee Sid-ian. 2 araw mula nang umalis si Mo Gang-an, natuklasan kong maraming trabaho sa kumpanya ang siya lang mag-isa ang gumagawa. Malinaw na gusto niyang umasa tayo sa kanya, hindi natin siya maiwan. Nakakatakot ang ganitong mga pakana. Pagkatapos marinig ang kanilang sinabi, labis na naguluhan si Wang Xinyu. Sa isang banda, nararamdaman niyang posibleng na-misinterpret nila si Mo Gang-an, sa kabilang banda, nararamdaman niyang may punto ang mga kapatid niya. Baka nasa isang sulok lang si Mo Gang-an at pinapanood tayo. Gusto niyang makita tayong nagkakagulo, para mapilitan tayong magmakaawa sa kanya na bumalik. Kaya naman, dapat tayong magkaisa, harapin ang lahat ng paghihirap at hadlang, gawing isang payaso ang nagtatagong si Mo Gang-an sa dilim. Naapektuhan na naman ng mga salita ni Zhu Wanteng ang iba. Habang determinado ang 7 senyorita na patakbuhin ng maayos ang kumpanya, nakarating na ako sa probinsya at umupa ng isang palapag ng opisina sa probinsya, nagsimulang maghanda sa paggawa ng maikling pelikula. Pagkatapos makuha ang lisensya,
Nagsimula akong magpadala ng mga CV para mag-recruit. Hindi kailangang gwapo ang lalaking aktor, basta may katangian. Halimbawa, tabingi ang bibig, sobrang tangkad ay isa ring katangian. Mas mahigpit ang requirement sa babaeng aktres, mas maganda kung magaling umarte. Ngunit kung walang acting skills, basta pasado sa itsura ay pwede na. Sa mga araw na ito, abala ako sa sarili kong gawain, tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon kina Wang Xinyu at sa iba pa, kinalimutan na sila. Samantala sa Longdo, sina Wang Xinyu at ang iba pa ay pare-parehong pinahihirapan ng mga gawain sa kumpanya. Parami ng parami ang paglitaw ni Mo Gang-an sa kanilang isipan. Hanggang sa araw na ito, ang pinakamalaking kontrata ni Zhang Jing ay naaga ng kapatid ng kabit ng kanyang ama. Nagtago siya sa opisina at ilang beses na umiyak. Hindi niya alam kung kanino aasa, pakiramdam niya ay wala siyang seguridad. Sa mga sandaling ito, bigla niyang naisip si Mo Gang-an, ngunit nang tumawag siya, wala nang sumasagot. Kaya naman, nagpa siyang pumunta sa dating tinirhan ni Mo Gang-an para tingnan. Mabilis siyang nagmaneho papunta roon. Nang buksan niya ang pinto ng silid, may amoy ng tuyong alikabok sa loob, na nagpapatunay na matagal nang hindi umuuwi si Mo Gang-an. Bigla niyang nakita ang computer na nakalagay sa mesa, ang susi at bank card kasama ang ilang cash. Ito ang mga bagay na iniwan ni Mo Gang-an. Bakit niya iniwan ang mga ito? Sakto namang nagtataka si Zhang Jing kung ano ang nasa loob ng computer nang biglang tumunog ang pinto ng silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay parang direktang tumama sa puso ni Zhang Jing, na nagpabilis ng tibok nito. Bumalik na kaya si Mo Gang-an? Biglang nakaramdam ng saya si Zhang Jing. Ngunit ang taong nagtulak ng pinto ay hindi si Mo Gang-an kundi si Zhu Wanteng na may maputlang mukha. Hindi inaasahan ni Zhu Wanteng na may tao sa loob ng silid kaya medyo nagulat siya. Jing, bakit ka nandito? Hindi masabi ni Zhang Jing na dahil namimiss niya si Mo Gang-an kaya siya pumunta dito. Kaya naghanap na lang siya ng palusot. Ako, may nakalimutan akong ilang bagay. Pumunta ako dito para kunin. Wanteng, bakit ka rin pumunta dito? Ako rin ay may nakalimutan. Pumunta ako dito para kunin. Jing, anong ginagawa mo? Itinuro niya ang mga bagay sa mesa. Hindi ito akin, mukhang iniwan ni Mo Gang-an. Titingnan ko sana kung ano ang nasa loob ng computer nang dumating ka. Nang marinig ito, agad na ginalaw ni Zhu Wanteng ang mouse. Bago pa man makita kung ano ang nasa loob ng computer, tumunog na naman ang pinto ng silid ng click, na nagpahinto ng hininga ni na Zhang Jing at Zhu Wanteng. Si Mo Gang-an kaya iyon. Ngunit sa sumunod na segundo, isang napakagandang malamig na mukha ang lumitaw. Ganoon na lang, sunod-sunod na dumating ang 7 senyorita nang hindi nag-uusap. Lahat ay nagdahilang may nakalimutan kaya pumunta para kunin. Sa huli, naupo ang 7 kapatid sa sofa, lahat ay tahimik na nakatingin sa maliit na laptop. Sa screen ay may 7 file na pinangalanan ayon sa pangalan nilang 7. Si Wang Xinyu ang unang nagbukas ng file na may pangalan niya, natuklasan niyang naglalaman ito ng ilang dokumento at ilang gabay sa trabaho. Pagkatapos ay sunod-sunod na binuksan ang 6 pang file, halos pareho lang ang laman. Naghahabilin ba si Mo Gang-an ng trabaho sa atin? Kung gayon, itong bank card, itong pera ay... Sabi ni Zhang Jing na may halong lungkot. Hindi ko inaasahan na si Mo Gang-an lang mag-isa ang namamahala sa napakaraming bagay para sa kumpanya nating 7. Siguradong napapagod siya. Itong mga bank card, cash, at susi. Marahil ay ayaw na ni Mo Gang-an na magkaroon ng anumang kinalaman sa atin kaya lahat ng kinuha niya mula sa atin ay iniwan niya. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Zhu Wanteng, siguradong sinadya niyang iwan ito. Detalyado niyang isinulat ang trabahong hawak niya sa kumpanya natin, siguradong gusto niyang ipakita sa atin kung gaano karaming trabaho ang pasan niya mag-isa, gusto niyang maantig tayo, para malaman natin kung gaano natin siya kailangan. Baka ngayon ay nasa kung saang lugar siya at pinapanood tayong tinitingnan ang mga ito, iniisip na maantig tayo, naghihintay na magmakaawa tayong bumalik siya. Sa mga sandaling ito,
Yumuko si Zhang Jing at tiningnan ang mga bagay na iniwan ni Mo Gang'an. Maraming alaala ang lumitaw sa kanyang isipan, parang nagtatanong kay Zhu Wanteng, at parang nagtatanong din sa sarili, talaga bang ganoon? Pagkatapos ng pahayag na iyon, parang nalunod sa mga alaala ang 7 tao, walang nagsalita. 2 hanggang 3 taon na silang hindi pumupunta dito. May isang panahon 2 hanggang 3 taon na ang nakalipas. Noon, dahil sa pagsisikap ni Mo Gang'an, umunlad ang kanilang mga kumpanya. Lahat sila ay nakatanggap ng iba't ibang antas ng pagpapahalaga mula sa kanilang pamilya, at nagsimulang tumira sa mga mansyon ng pamilya. Pagkatapos noon ay naging mga amo na walang pakialam sa trabaho. Araw-araw na dumadalo sa mga party ng alta sosyedad, walang pakialam sa mga bagay sa kumpanya. Sa mga okasyong iyon, may mga nakakaalam sa pag-iral ni Mo Gang'an. Marahil dahil sa inggit, nagsimulang suruan siya ng mga taong iyon ng husto, nagbigay pa ng ideya na subukan si Mo Gang'an, isa sa inyo ang magkunwaring magtatapat ng pag-ibig kay Mo Gang'an, tingnan natin ang reaksyon niya. Ayon sa pagkakaalam ko sa mga taga-probinsya, ang reaksyon niya ay siguradong magugulat muna tapos mahihiya, sasabihing nasa tabi lang siya ninyo para magbayad ng utang na loob, walang ibang ibig sabihin. Magpapakita siyang napakalinis. Ngunit sa totoo lang ay masaya ang puso niya. Gagawin niya ang lahat para ipakita sa inyo kung gaano siya kabuti sa inyo hanggang sa hindi nyo na siya maiwan. Sa nakalipas na 3 taon, nagsimulang magduda ang 7 babae kay Mo Gang'an dahil sa mga salitang ito, nagsimulang isipin si Mo Gang'an sa pinakamasamang paraan. Sinunod pa nila ang payo ng tao sa party na magkunwaring magtapat ng pag-ibig ang isa sa kanila kay Mo Gang'an. Ang resulta, ang reaksyon ni Mo Gang'an ay halos kapareho ng sinabi ng taong iyon. Ni-record nila ang buong proseso, ipinadala sa mga kaibigang nakilala sa party para panoorin, sinabi pa na ang mga kaibigan nilang aristokrata ay magaling tumingin ng tao. Maraming beses na nilang gustong palayasin si Mo Gang'an ngunit patuloy siyang kumakapit, sinasabing kailangan niyang tapusin ang pagbabayad ng utang na loob bago umalis. Sinabi na naman ng mga kaibigan nilang aristokrata, ang pagbabayad ng utang na loob ay palusot lang niya. Anong panahon na ngayon, sino pa ang magsisikap ng ganyan dahil lang sa pagtanaw ng utang na loob? Siguradong may motibo sa likod niyan na hindi pwedeng malaman. Naniwala sila, nagsimulang lalong kamuhiin si Mo Gang'an. Ngayon, talagang umalis na si Mo Gang'an. Bumalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang pangarap at nalunod sa mga alaala. Sa mga sandaling ito, biglang tumunog ang ding-dong, tumunog ang telepono ni Zhu Wanteng. Mensahe ito mula sa isang kapatid na nakilala sa party. Wanteng, narinig kong pinalayas mo na ang taga-probinsyang si Mo Gang'an. Ngayon, ikaw na ang humahawak sa trabaho ng kumpanya, siguradong sobrang abala ka, hindi ba? Pagkatapos mong malampasan ang yugtong ito, mapagtatanto mong ikaw, si Zhu Wanteng, ay hindi kailangan ng tulong ng sinuman. Si Mo Gang'an na naghihintay na magmakaawa kang bumalik siya ay magiging isang payasong umiiyak sa madilim na sulok. Tiningnan ni Zhu Wanteng ang mensahe sa telepono at pagkatapos ay itinaas ang ulo at tiningnan ang pamilyar na silid, sinabi, ang isang simpleng batang lalaki na tulad niya, paano siya naging ganoon kalalim at kasama? Pagkasabi nito, tumayo si Zhu Wanteng, babalik na ako sa kumpanya, marami pang kailangang asikasuhin. Pagkatapos noon, sunod-sunod ding umalis ang iba. Sa huli, sina Wang Xinyu at Zhang Jing na lang ang naiwan sa silid. Malungkot na sinabi ni Zhang Jing, Xinyu, sa totoo lang, tingin ko ay medyo samobra tayo sa pagsabi sa kanya noong araw na iyon. Malaki ang naitulong niya sa atin. Nararamdaman kong noong una ay talagang tapat siyang tumutulong sa atin, hindi ko lang alam kung bakit siya naging ganito. Tahimik na natakot si Wang Xinyu. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting takot. Ang insidente ni Shiyong pagkatapos ay nagpatunay na na-misinterpret niya si Mo Gang'an. Kung gayon, ang mga nakaraang bagay, posible bang na-misinterpret din nila siya? Bigla niyang napagtanto na ang mga kakilala niya sa alta sosyedad na party na nagsasalita tungkol kay Mo Gang'an ay pawang mga haka-haka lamang.
Ang mga taong iyon ay hindi pa nakikilala si Mo Gang-an, paano nila maiintindihan si Mo Gang-an? Pag-iisip nito, nagsimulang sumakit ang puso ni Wang Xinyu. Hindi niya napigil ang hawakan ang kanyang dibdib. Napansin ito ni Zhang Jing, at agad na nagtanong, Ate Xinyu, anong nangyari sa iyo? Hinawakan ni Wang Xinyu ang kanyang dibdib, mukhang natatakot. Jing, sa tingin mo ba, hindi si Mo Gang-an ang nagbago kundi tayo? Tayo mismo ang dahil sa pagdalo sa mga party na iyon kaya ipinasa natin ang maraming trabaho sa kumpanya kay Mo Gang-an, hindi siya kailanman kusang humingi sa atin. Ang pagkamuhi natin kay Mo Gang-an ay parang nagsimula rin noong dumalo tayo sa mga party at narinig ang mga sinabi nila, tapos nagsimula tayong mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Sinunod natin ang sinabi nila para subukan si Mo Gang-an. Ngunit noong kakikilala pa lang natin kay Mo Gang-an, napaka-mahiyain niya, napaka-inosente. Hindi ba dapat siyang magulat? Hindi ba dapat mahiya? Hindi ba dapat natural na maging mabait sa atin kapag nagtapat tayo ng pag-ibig? Hindi ba iyon ang normal na reaksyon ng isang inosenteng batang lalaki? Biglang namula ang gilid ng mga mata ni Zhang Jing. Ate Xinyu, ikaw, ibig mong sabihin na misinterpret natin si Mo Gang-an. Sa mga sandaling ito, itinaas ni Wang Xinyu ang kanyang ulo at nakita ang surveillance camera sa sulok ng sala. Sa loob ng 2 hanggang 3 taon, bukod sa pagkamuhi kay Mo Gang-an dahil sa sinabi ng mga taong iyon, marahil ay hindi pa natin sinubukang alamin ang tungkol sa kanya. Marahil ay makakatulong ito sa atin na maunawaan si Mo Gang-an. Pagkasabi nito, agad na kinuha ni Wang Xinyu ang laptop, pumasok sa sistema ng surveillance camera, at sunod-sunod na binalikan ang mga nakaraan, binalikan ang araw na umalis si Mo Gang-an. Nakita ng dalawa si Mo Gang-an na malungkot na bumalik dito, tahimik na umupo sandali at pagkatapos ay kinuha ang computer at nag-type. Matagal nag-type si Mo Gang-an. Pagkatapos mag-type, lumingga-lingga siya sa silid. Kinuha ang wallet, inilagay ang bank card at lahat ng cash sa mesa. Sa huli ay inilagay din ang susi sa mesa, isinara ang pinto ng silid at umalis. Si Mo Gang-an ay napakakalmado mula simula hanggang katapusan. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, walang bahid ng katusuhan, hindi tulad ng sinabi ni Zhu Wanteng na sinadyang maghintay na dumating sila para tingnan. Nagsimulang sumakit muli ang puso ni Wang Xinyu. Natatakot siyang talagang na-misinterpret nila si Mo Gang-an. Patuloy na pinanood ang surveillance camera mula sa mga naunang araw, nakita ng dalawa na noong araw bago umalis si Mo Gang-an, alas 11 na ng gabi siya umuwi. Pagka-uwi, nagluto si Mo Gang-an ng isang pakete ng noodles, pumunta sa banyo sandali, at pagkatapos ay kumain ng noodles habang abala sa computer. Abala hanggang 1:00 ng madaling araw bago pinatay ang computer. Pagkatapos patayin ang computer, hindi siya agad natulog kundi tumayo sa tabi ng bintana at tumingin sa labas, tahimik na tumayo ng mga 15 minuto bago pumasok sa kwarto. Patuloy na pinanood pabalik, habang tumatagal ay lalong sumasakit ang puso ng dalawa. Araw-araw na late umuuwi si Mo Gang-an, pagka-uwi ay abala pa rin, madalas na abala hanggang 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Sa tuwing matatapos ang trabaho ay umuupo siya sandali. Minsan ay nakatulala sa sala, hawak ang telepono na parang gustong mag-text sa kung sino ngunit walang nai-type na salita, tapos ay itatabi ang telepono at matutulog. Minsan ay tatayo sa tabi ng bintana at pagmamasdan ang tahimik na gabi sandali. Minsan ay titingin sa direksyon ng mga kwartong dati nilang tinirhan at matutulala. Ang kamera na ito ay nakakapag-save lamang ng kalahating taon. Namumula ang mga mata ni Wang Xinyu at Zhang Jing habang nanunood. Ang buhay ni Mo Gang-an ay paulit-ulit at tuyot. Habang abala pa siya sa kalaliman ng gabi, minsan ay nasa party sila, minsan ay mahimbing nang natutulog. Nagpapakasaya sila sa marangyang buhay. Habang si Mo Gang-an ay may walang katapusang kalungkutan lamang. Agad na tumulo ang mga luha. Lubos na pamilyar si Zhang Jing sa pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng magawa. Ate Xinyu, talagang maraming pakana si Mo Gang-an sa atin. Talaga bang nagpapanggap lang siya para sa atin?
Posible bang kasama sa plano niya ang panunood natin ng surveillance camera ngayon? Hindi ako naniniwala. Mahigpit na hinawakan ni Wang Xinyu ang damit sa kanyang dibdib. Ang paghihirap at kalungkutan ni Mo Gang'an ay nagpapasakit sa kanyang puso. Tumulo ang mga luha sa kanyang napakagandang mukha. Sa surveillance camera, nakaupo si Mo Gang'an sa sofa ng 2:00 ng madaling araw, hawak ang telepono. Minsan ay nag-aalangan ng kalahating araw na walang ipinapadala, minsan ay parang nagpapadala ng mensahe sa kung sino. Ang eksenang ito ay lumitaw ng hindi mabilang na beses sa camera. Habang lalong binabalikan ang nakaraan, lalong maraming eksena na kumukuha si Mo Gang'an ng telepono para mag-text. Gustong malaman ni Wang Xinyu kung kanino siya nagte-text, ano ang time text niya. Marahil ang sagot ay nasa mga mensahe ni Mo Gang'an. Sa mga sandaling ito, naalala ni Wang Xinyu ang araw sa underground parking lot, kung saan nahulog ni Zhang Jing ang cellphone ni Mo Gang'an. Kung laging naka-off ang kanyang telepono, ibig sabihin ay pagkatapos niyang umalis ay hindi na niya pina-activate ulit ang SIM card na iyon. Basta't mahanap lang ang cellphone na iyon, pwedeng ipa-recover ni Wang Xinyu sa technician, at suriin ang mga mensahe sa loob nito. Jing, hanapin natin ang nabasag na cellphone noong araw na iyon. Pagkasabi nito, dali-daling dinala ni Wang Xinyu si Zhang Jing sa kumpanya. Noong araw na iyon nahulog ang cellphone sa parking lot sa ilalim ng kumpanya. Pwede niyang tingnan ang camera, pwedeng magbayad para ipahalughog sa mga tao ang basurahan, kailangang mahanap ang cellphone na iyon. Habang nagmamadaling dinala ni Wang Xinyu si Zhang Jing sa kumpanya, sa kabilang banda, si Zhu Wanteng ay kumakain sa pribadong silid, biglang nakaramdam ng kaunting hindi maganda kaya dali-daling tumakbo sa banyo. Nang bumalik siya mula sa banyo papunta sa silid, natuklasan niyang parang may kakaibang itsura ang isang tao na mukhang kalalabas lang mula sa kanyang silid. Dali-dali siyang bumalik sa silid, nakitang naroon pa rin ang wallet at cellphone, ngunit ang cellphone ay parang may gumalaw. Ito ang nagpaalala kay Zhu Wanteng ng isang bagay. Nakita niya dati si Mo Gang'an na pasimpleng tinitingnan ang kanyang cellphone kaya kinumpronta niya ito. Noong panahong iyon, sinabi ni Mo Gang'an na nakita niyang may gumalaw sa cellphone ni Zhu Wanteng, nag-aalala siyang may nag-install ng virus o listening software kaya sinuri niya sandali. Noong panahong iyon, pinagalitan pa ni Zhu Wanteng si Mo Gang'an ng may pandidiri. Sa mga sandaling ito, bigla siyang nagkaroon ng isang ideya. Hindi kaya inutusan ni Mo Gang'an ang isang tao na mag-install ng listening software sa cellphone ko. Siguradong siya yun. Siguradong gusto niyang mag-install ng listening software sa cellphone ko para pakinggan ang pag-uusap naming magkakapatid. Hindi ito sinabi ni Zhu Wanteng, nagpasya siyang siya mismo ang magbubunyag sa nagtatagong si Mo Gang'an sa likuran. Kaya naman, kinontak niya sina Jiang Qiuyu at Li Zidian. Kanina pumunta ako sa banyo, natuklasan kong may pumasok sa silid at ginalaw ang cellphone ko. Hula ko, siguradong inutusan ni Mo Gang'an ang isang tao na palihim na mag-install ng listening software sa cellphone ko. Wanteng, nasaan ang cellphone? Nasuri mo na ba kung talagang may na-install na listening software? Nasa safe ang cellphone. Gusto kong gumamit ng plano para painitin siya. Ngayon, magpapanggap akong walang alam, tapos hahawakan ko ang cellphone, sasabihin ko lang na nami-miss ko si Mo Gang'an, gusto kong bumalik siya sa akin. Si Mo Gang'an na nagtatago sa dilim, kapag narinig ang mga salita ko, siguradong magiging kampante at makakalimutan ang sarili kaya magpapakita ng kahinaan. Magpapatuloy akong magsalita, medyo masama ang pakiramdam ng sikmura ko kaya kailangan kong bumili ng gamot. Kung sakaling makasalubong ko si Mo Gang'an sa daan, siguradong yayakapin ko siya ng mahigpit, hindi ko na siya pakakawalan. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Lilito si Mo Gang'an sa daan papunta ka sa Batika para makasalubong mo siya tapos babalik. Tama, sa mga sandaling iyon, hindi lang natin mabubunyag ang lahat ng mukha ni Mo Gang'an kundi pwede pa tayong tumawag ng pulis, ay pakulong siya. Kayong dalawa ang magiging testigo sa mga sandaling iyon. Pagkasabi nito, kinuha ni Zhu Wanteng ang cellphone mula sa safe,
nagsimulang sadyang magsalita sa telepono na sobrang abala siya, abala hanggang hindi na makahinga, namimiss niya ang mga araw na kasama si Mo Gang-an. Samantala, dumating sina Wang Xinyu at Zhang Jing sa kumpanya, nagsimulang suriin ang camera, hinahanap ang direksyon ng nahulog na cellphone noong araw na iyon. Natuklasan nilang napulot ito ng isang janitor. Kaya naman, hinanap nila ang janitor, nagbigay ng 2,000 yuan para bilhin ang cellphone. Pagkatapos ay hinanap nila ang technical staff. Naayos ko na ang nabasag na cellphone noong araw na iyon, kahit ang basag na screen ay napalitan na ng bago. Sa mga sandaling ito, hawak ni Wang Xinyu ang naayos na cellphone, nanginginig na pinindot ang power button. Nang lumitaw ang startup screen, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang malaman ang sikreto sa cellphone ni Mo Gang-an, ngunit natatakot din siyang mapatunayan nang makikita niya na na-misinterpret nila si Mo Gang-an. Pagkatapos mag-boot ng cellphone, nanginginig na binuksan ni Wang Xinyu ang messaging app. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng taong nakapin sa itaas, agad na tumulo ang mga luha ng walang tigil. Sa mga sandaling ito, nanginginig na binuksan ni Wang Xinyu ang messaging app, ang lumitaw sa harap niya ay ang pangalang, Lolo. Nang makita ito, lalo siyang nakaramdam ng kaba. Hindi ba't pumanaw na ang lolo ni Mo Gang-an noong nagtapos siya sa kolehiyo? Bakit nagte-text pa rin siya sa lolo niya? May kaba sa dibdib, pinindot ni Wang Xinyu para tingnan. Ang pinakahuling mensahe ay ipinadala noong araw na pinalayas nila si Mo Gang-an, Lolo. Ngayon ay nagkataong nailigtas ko ang pamangkin ni Zhao Dai. Pumayag na sa wakas si Zhao Dai na makipagtulungan. Sa pagkakaroon ng kooperasyong ito, ang babaeng tumalon sa lawa para iligtas si Lolo ay mas malapit na sa kanyang hangarin. Mabilis kong tutulungan silang matupad ang kanilang mga hangarin. Pagkatapos kong magbayad ng utang na loob, pwede na akong umuwi. Pagkabasa nito, parang tinamaan ng kidlat si Wang Xinyu. Talagang nagkataong nailigtas ni Mo Gang-an ang pamangkin ni Zhao Dai, pero pinagdudahan niya pa na lahat ay paka na lang nito. Ay scroll up niya ang chat history ni Mo Gang-an sa kanyang lolo mula sa simula, nagsimulang magbasa mula sa itaas. Dahil ang cellphone na ito ay binili ni Zhang Jing para sa kanya pagkatapos ng graduation, alam na alam ni Wang Xinyu na noong ipinadala ni Mo Gang-an ang mga mensaheng ito, pumanaw na ang kanyang lolo. Lolo, kumusta ka na dyan? Maayos naman ako dito. Sabi nila, tulungan ko lang ang bawat isa sa kanila sa isang hangarin ay nabayaran ko na ang utang na loob sa pagliligtas nila sa iyo. Lolo, siguradong babayaran ko ang utang na loob sa pagliligtas sa iyo. Nagsimula na akong magtrabaho para sa kanila. Lahat sila ay masigasig, at lahat sila ay may sariling mga layunin. Medyo nakakapagod ang pagtulong sa kanila pero masaya. Lolo, si Wang Xinyu ay isang malakas na babae. Siguradong magiging mahusay siya sa hinaharap. Napakadali niyang pakisamahan. Madalas siyang nagbibiro at nagpapasaya sa akin. Lolo, si Zhang Jing ay isang kaawa-awang babae. Bagamat ipinanganak sa mayamang pamilya, hindi niya kailanman naramdaman ang pagmamahal ng ama mula pagkabata. Ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin ay marahil ang hinahangad niya. Mabait din siya sa akin. Pakiramdam ko ay parang kapatid ko siya. Hindi ko mapigil ang alagaan siya, magmalasakit sa kanya. Nang mabasa ito ni Zhang Jing, hindi na niya napigilan, agad na tumulo ang mga luha. Lolo, sobrang sama nila ngayon. Paimpol pa nila akong kinunan ng litrato habang naliligo. Ako, wala silang kahihiyan. Galit na galit ako nang makita nila akong nahihiya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Sa loob ng halos 2 hanggang 3 taon, ang mga mensahe ni Mo Gang-an sa kanyang lolo ay nagbabahagi ng bawat sandali ng kanilang pagsasama. Minsan ay parang sinasabi niya sa kanyang lolo na maayos siya, gusto niyang mapanatag ang loob nito. Minsan naman ay parang nagbabahagi ng komplikadong damdamin kina Wang Xinyu at sa iba pa. Sa mga salita ay may bahid ng hindi masabing damdamin. Nang makita ito ni Wang Xinyu at Zhang Jing, bagamat tumutulo ang luha, may ngiti sa gilid ng kanilang mga labi. Ang 2 hanggang 3 taong iyon ang panahon na sila at si Mo Gang-an ay nanirahan sa iisang bubong,
magkasamang nagsikap, magkasamang nagporsigi, at iyon din ang pinakamasasayang araw. Hanggang sa mga 3 taon na ang nakalipas, unti-unting nagbago ang mga mensahe ni Mo Gang-an sa kanyang lolo. Lolo, lumipat na si Wang Xinyu ngayon. Binigyan siya ng pamilya niya ng isang mansyon, bilang gantimpala pagkatapos kong tulungan siyang paunlarin ang kumpanya. Magaling ba ako, Lolo? Si Wang Xinyu ay palapit ng palapit sa kanyang pangarap. Lolo, ngayon si Zhang Jing, lumipat na rin sila. Lolo, ang tingin nila sa akin ay parang nagbago na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Lolo, ngayon ay sumakit ang tiyan ni Wang Xinyu. Nang iabot ko ang gamot sa kanya, kumunat ang noo niya at nagsabi ng salamat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin. Lolo, kaarawan ni Zhang Jing pero hindi man lang siya binati ng tatay niya. Gusto ko siyang aliwin at patawanin pero sa pagkakataong ito ay pinabalik niya ako sa kwarto. Lolo, parang nagsisimula na silang kamuhian ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngayon sinabi sa akin ni Wang Xinyu, may kaunti siyang pagtingin sa akin. Nagulat ako, pero masaya ang puso ko. Alam kong hindi ko siya maabot. Pero naisip kong dapat akong maging mas mabait sa kanya. Gusto ko siyang tulungan na matupad ang kanyang unang hangarin. Lolo, pala, nagbibiro lang sila sa akin. Parang nagbago na sila nang hindi ko na makilala. Pagkatapos noon, sa mahabang panahon, hindi na nag-text si Mo Gang-an sa kanyang lolo. Ngunit sina Wang Xinyu at Zhang Jing ay hindi tumigil sa pag-iyak. Siyempre hindi nila nakalimutan ang panahong iyon. Ang panahong madalas silang dumalo sa mga party, nakikinig sa sinasabi ng iba, lalong kinamumuhian si Mo Gang-an, palaging nagsasabi ng masasakit na salita sa kanya. Lolo, pinalayas nila ako. Ngunit hindi ko pa sila natutulungan na matupad ang kanilang mga hangarin, hindi ko pa nababayaran ang utang na loob sa pagliligtas nila sa iyo. Lolo, hindi na ako makikialam sa mga pribadong bagay nila. Hintayin kong matulungan ko silang matupad ang kanilang mga hangarin, mabayaran ang utang na loob, tapos uuwi na ako. Hindi ko napigilan. Hindi ko kayang panoorin silang pinagpaplanuhan ng iba, ngunit hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Lolo, matagal ko nang iniisip, hindi ko maintindihan kung bakit sila biglang nagbago ng ganoon. Padalang ng padalang ang pagte-text ni Mo Gang-an sa kanyang lolo. Hindi na rin niya binabanggit sina Wang Xinyu at ang iba pa, palagi na lang sinasabi ang tungkol sa pagbabayad ng utang na loob at pag-uwi. Marso ng nakaraang taon, namimiss ko na ang bahay, pero malapit na akong umuwi, Lolo. Hulyo ng nakaraang taon, malapit ko nang matulungan silang matupad ang kanilang mga hangarin. Pagkatapos kong mabayaran ang utang na loob, uuwi na ako. Bawat buwan ay nagte-text siya ng isang linya na malapit ng umuwi, tuloy-tuloy hanggang Mayo ng taong ito, Lolo. Pagkatapos ng negosasyon sa Zhao Group, malapit nang matupad ang hangarin ni Wang Xinyu. Malapit na akong umuwi. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kina Wang Xinyu at Zhang Jing ng eksena ni Mo Gang-an na nakatayong mag-isa sa balkonahe sa gabi sa kamera. Pag-iisip nito, humagulgol ang dalawa. Noon lang nila naintindihan, si Mo Gang-an ay hindi tulad ng sinasabi ng mga tao tungkol sa masamang motibo niya. Siya pa rin ang dalisay na batang lalaki na iyon, ang tanging layunin niya ay tulungan silang matupad ang kanilang mga hangarin, bayaran ang utang na loob sa pagliligtas sa kanyang lolo at umuwi ng maaga. Pala, hindi nagbago si Mo Gang-an, kami ang nagbago. Kami ang naapektuhan ng mga sinabi ng iba. Nagsimulang mag-isip ng masama tungkol kay Mo Gang-an. Pinahid ng luha ang paningin ni Wang Xinyu at Zhang Jing. Ang malungkot at mapag-isang imahe ni Mo Gang-an sa kamera ay talagang nakakadurog ng puso. Kinuha ang telepono ngunit tanging sa yumaong lolo lamang makakapag-text ng saloobin. Sa huli, dahil sa takot na mag-alala ang lolo sa kabilang buhay, tanging malapit ng umuwi na lang ang masasabi. Naisip ng dalawa ang kanilang pakikitungo kay Mo Gang-an sa nakalipas na 3 taon, walang katapusang kahihiyan at pagsisisi ang bomb-alot sa kanilang mga puso. Nanginginig ng walang tigil ang kamay ni Wang Xinyu na hawak ang telepono. Jing, kailangang ipakita ang mga mensaheng ito kina Wang Teng at sa lahat.
Na-misinterpret natin si Mo Gang-an. May kasalanan tayo sa kanya. Akma niyang tatawagan si Zhu Wanteng nang ang kabilang partido ang unang tumawag. Narinig sa telepono ang mga hikbi ni Zhu Wanteng. Nang marinig ni Wang Xinyu ang hikbi ng kabilang partido, nanikip ang kanyang puso. Alam niyang ang batang ito ay hindi karaniwang umiiyak. Wanting, anong nangyari sa iyo? Sobrang abala ba ang trabaho sa kumpanya, hindi mo na kaya? Narinig sa telepono ang mas malakas na hikbi ni Zhu Wanteng. Ate Xinyu, tayo, na-misinterpret ba natin si Mo Gang-an? Habang sina Wang Xinyu at Zhang Jing ay nanunood ng chat history na may luha sa mga mata, sa panig naman ni Zhu Wanteng, sinunod niya ang kanyang plano na akitin si Mo Gang-an na lumabas. Naniniwala siyang inutusan ni Mo Gang-an ang isang tao na mag-install ng listening software sa kanyang cellphone. Buong umaga, sinabi niya sa telepono na sobrang abala ang kumpanya, nami-miss niya si Mo Gang-an. Hapon, ayon sa plano, hinawakan niya ang telepono at sinabing masakit ang kanyang sikmura, walang makain, dadaan siya sa Chenghua Avenue papunta sa Batika. Habang naglalakad ay sinabing kung makakasalubong niya si Mo Gang-an ay hindi niya ito pakakawalan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Zhu Wanteng ay nang dumaan siya sa kalsada para bumili ng gamot, isang kotse ang dumiretso sa kanya sa bilis na 200 km/h. Mabuti na lang at sumigaw ng babala sina Jiang Qiuyu at Li Zidian na nasa likuran, natarante siyang tumalon papunta sa gilid ng kalsada kaya nakaligtas siya. Wala pang 3 minuto pagkatapos ng aksidente, lumitaw ang kapatid sa ama ni Zhu Wanteng. Ate, tulungan niyo ang ate ko. Tumakbo ang kapatid sa ama ni Zhu Wanteng sa lugar ng aksidente at humagulgol. Nang makita ito, si Zhu Wanteng na nakahandusay sa halamanan, biglang naging malinaw ang kanyang isipan. Hindi lumitaw si Mo Gang-an, kundi ang kapatid niyang parang kaaway ang lumitaw. Malinaw na ang sagot. Palagi niyang sinasabi sa publiko sa kanyang kapatid sa ama na siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya, na palalayasin niya ang kanyang kapatid sa ama sa bahay. Noon lang napagtanto ni Zhu Wanteng, ang kapatid niya pala sa ama ang palihim na nag-utos sa isang tao na mag-install ng listening software sa cellphone niya, nalaman ang kanyang schedule, at gustong patayin siya. Bigla niyang naalala ang pagkakataong tiningnan ni Mo Gang-an ang kanyang cellphone. Hindi kaya noong pagkakataong iyon ay ang walang hiyang kapatid din niya, muntik nang matuklasan ni Mo Gang-an kaya hindi naglakas loob na kumilos. Ngayon, hinintay niyang umalis si Mo Gang-an bago naglakas loob na kumilos. Si Zhu Wanteng na kada rating lang mula sa bingit ng kamatayan ay nanginginig sa takot. Ngunit ang mas kinatatakutan niya ay kung na-misinterpret niya si Mo Gang-an hindi lang sa bagay na iyon. Talagang natatakot siyang na-misinterpret niya si Mo Gang-an mula simula hanggang katapusan. Wanteng, ayos ka lang ba? Natuklasan ni na Jiang Qiuyu at Li Zidian si Zhu Wanteng na nakahandusay sa halamanan, dali-daling sinuri kung nasaktan siya. Pagkatapos siyang tulungang tumayo, gustong bumalik ni Zhu Wanteng sa kumpanya. Ayaw niyang pansinin ang walang kwentang kapatid niyang iyon. Ngayon, gusto lang niyang malaman kung talagang na-misinterpret niya si Mo Gang-an. Sa kabilang linya, narinig ni na Wang Xinyu at Zhang Jing ang nangyari kay Zhu Wanteng, at narinig din ang kanyang tanong, muling tumulo ang mga luha. Wanteng, na-misinterpret natin si Mo Gang-an. Na-misinterpret natin siya mula simula hanggang katapusan. Nasaan ka? Pupuntahan ka namin. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni na Wang Xinyu at Zhang Jing ang cellphone na iyon sa kumpanya ni Zhu Wanteng. Naroon na sina Jiang Qiuyu at Li Zidian. Ipinaalam din ni Wang Xinyu kina Zhao Tingting at Chu Luoyi na pumunta rin. Nakita ni Zhu Wanteng na namamaga ang mga mata ni na Wang Xinyu at Zhang Jing, nanikip ang kanyang puso. Xinyu, Jing, anong nangyari sa inyo? Anong nangyari? Nang marinig ito, iniabot ni Wang Xinyu ang cellphone kay Zhu Wanteng. Wanteng, hindi ba't tinatanong mo kung na-misinterpret natin si Mo Gang-an? Hindi ba't sinabi mong nararamdaman mong noong pagkakataong iyon na tiningnan ni Mo Gang-an ang cellphone mo ay posibleng na-misinterpret mo siya? Tingnan mo, narito lahat ang sagot.
Hindi ipinakita ni Wang Xinyu kina Zhu Wanteng at sa iba pa ang natitirang bahagi kundi direktang binuksan ang chat history sa pagitan ni Mo Gang'an at ng kanyang lolo. Nagsimulang magbasa mula sa simula ang limang sina Zhu Wanteng. Nakita nila noong una na ibinabahagi ni Mo Gang'an sa kanyang lolo ang tungkol sa kanilang pagsisikap at pagsasama. Lahat sila ay nalunod sa mga alaala, may ngiti rin sa kanilang mga mukha. Unti-unti, nang makita nilang sinabi ni Mo Gang'an sa kanyang lolo na nagbago na ang pakikitungo nilang lahat sa kanya, nawala ang mga ngiti nila. Tanging mga tahimik na luha na lang ang namuo sa gilid ng kanilang mga mata. Napagtanto nilang hindi nagbago si Mo Gang'an, kundi sila ang nagbago. Patuloy na pinanood, nang makita ni Zhu Wanteng na sinabi ni Mo Gang'an sa kanyang lolo na na-misinterpret ang mensahe sa kanyang cellphone, hindi napigil ang tumulo ang mga luha. Talagang pinrotektahan ako ni Mo Gang'an. Pero, si Zhu Wanteng ay isang taong matapang magmahal at magalit, matapang magpakita ng damdamin. Hindi niya tinakpan ang bibig kundi humagulgol ng malakas. Patuloy na pinanood, nakita ni Zhu Wanteng at ng apat pang iba na naniwala sila sa sinabi ng iba para ipagtapat ni Wang Xinyu ng pag-ibig kay Mo Gang'an. Nagpadala siya ng masayang mensahe sa kanyang lolo. Nakita rin nila ang labis na pagkadismaya ni Mo Gang'an pagkatapos, sinabing pala, naloko lang siya. Ang mga mensahe ni Mo Gang'an ay unti-unting nagbalik sa kanila sa mga alaala. Mula sa simula na buong pusong tinutulungan sila ni Mo Gang'an para lang matupad ang kanilang mga hangarin, hanggang sa kalaunan ay naramdaman ni Mo Gang'an na nagbago na sila, pinagalitan siya, pinag-isipan ng pinakamasamang intensyon. Nanatiling tumutulong si Mo Gang'an sa kanila para matupad ang kanilang mga hangarin para lamang magbayad ng utang na loob, walang ibang layunin. Naalala ni Zhu Wanteng at ng iba pa ang mga sinabi nila kay Mo Gang'an, lahat sila ay umiyak na parang ulan. Kung gaano kasama ang mga panlalait nila noon, ganoon din kalaki ang awa at pagsisisi nila ngayon. Sa wakas, naintindihan din nila kung bakit nagpapadala ng mensahe si Mo Gang'an sa kanyang yumaong lolo. Dahil sa malawak na mundong ito, ang tanging kamag-anak ni Mo Gang'an ay ang kanyang lolo. Si Zhu Wanteng ang unang naapektuhan, at siya rin ang madalas mag-isip ng pinakamasamang intensyon kay Mo Gang'an, ang pinakamaraming sinabing masama tungkol sa kanya. Ngunit nang malaman ang katotohanan, si Zhu Wanteng ang pinakamaraming umiyak. Ate Xinyu, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Paano ako mapapatawad ni Mo Gang'an? Huhuho. Umiyak si Zhu Wanteng hanggang hindi na makapagsalita na parang batang nagkamali ng malaki at nagsisisi. Ang anim pang iba ay umiyak din na parang ulan. Hindi nila alam kung paano sila mapapatawad ni Mo Gang'an. Ang pinakamahalaga ay hindi nila alam kung nasaan siya ngayon. Bahay, siguradong umuwi na si Mo Gang'an sa bahay nila. Hanapin natin siya. Sa kabilang banda, ang nasaktang puso ko ay isinantabi na sina Wang Xinyu at ang iba pa sa aking isipan. Opisyal nang naitatag ang short film studio. Nasa pwesto na rin ang mga empleyado. Maliban sa cameraman, ang 8 iba pa ay mga bagong graduate na estudyante sa kolehiyo na nag-i-intern pa lang. Tapos ko nang isulat ang script, tungkol ito sa isang mayamang binata na nagpapanggap na mahirap at may kasintahan. Nang maghahanda ng umamin, hindi inaasahang sumama ang kasintahan niya sa driver ng kanilang pamilya. Pagkatapos noon, nagsimulang maghayganti ang mayamang binata. Medyo gasgas na ang kwento ng maikling pelikulang ito ngunit gusto ng publiko na panoorin ang ganitong uri ng babaeng mukhang pera na nasasampal sa mukha. Dahil maganda ang pasahod at benepisyo na binibigay ko, ang overtime pay, food allowance ay ayon lahat sa kontrata, walang bawas. Maganda ang sahod ng mga empleyado, kaya araw-araw silang masigasig sa trabaho. Mabilis na umayos ang takbo ng kumpanya. Samantala, ang 7 senyorita ay nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan papunta sa timog, sa bayan ni Mo Gang'an. Pagkababa pa lang ng sasakyan, pinalibutan na sila ng grupo ng mga tsismoso sa gate ng nayon. Parang pamilyar sila sa akin. Mga artista sila sa TV kaya pamilyar sa'yo. Hindi. Parang nakita ko na sila kung saan.
Sa mga sandaling ito, si Wang Xinyu ang unang nagsalita, "Lolo, gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa isang tao. Gusto ko pong itanong kung nasa Nayon si Mo Gang-an." Dati nang umuwi si Mo Gang-an sa Nayon para bisitahin ang puntod ng kanyang lolo, alam ito ng mga taga-Nayon. Hindi rin itinago ng matandang lalaki, "Hinahanap niyo ba si Xiao Mo?" Umuwi siya sa Nayon para bisitahin ang puntod ng lolo niya tapos umalis na rin. "May kailangan ba kayo sa kanya, Lolo? May paraan po ba kayong makontak si Mo Gang-an? May napakahalaga po kaming kailangan sa kanya." Nang marinig ang sinabi ng kara-rating lang, biglang naalala ni na Wang Xinyu at ng lahat ang pamilyar na mukha. Kayo ang 7 babae na pumunta dito noong pumanaw ang lolo ni Mo Gang-an, hindi ba? Ikaw ang babaeng tumalon sa lawa para iligtas ang lolo ni Mo Gang-an. Bahagyang ngumiti si Wang Xinyu at tumango. Hindi inaasahan na pagkatapos malaman ng mga matatanda sa Nayon ang kanilang pagkatao ay agad silang naging napakapalakaibigan. Halika, umupo kayo at mag-usap tayo. Narinig ko kay Mo Gang-an na pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya sa kumpanya ninyo. Napakabuti raw ng pakikitungo nyo sa kanya. Maraming salamat talaga. May awa ang Diyos, hindi pwedeng laging naghihirap ang isang tao. Nakilala ni Mo Gang-an kayo, parang nakatagpo na rin siya ng mga tagapagligtas. Ang mga sinabi ng matandang lalaki ay nagpahiya kina Wang Xinyu at sa lahat, nakaramdam sila ng pait sa kanilang mga puso. Hindi ba't nagtatrabaho si Mo Gang-an sa kumpanya ninyo? Bakit hindi nyo siya makontak? Hindi naglakas loob si Wang Xinyu na sabihin kung paano nila tinrato si Mo Gang-an. Si Mo Gang-an, nag-resign na po siya. Malaki ang naiambag niya sa aming kumpanya. Gusto naming magpasalamat sa kanya, ngunit nawala yata ang cellphone niya, hindi namin siya makontak. Simple lang na, ang sinabi ng matandang lalaki, hindi nagduda sa sinabi ni Wang Xinyu. Kaya pala noong umuwi si Mo Gang-an para bisitahin ako ilang araw na ang nakalipas, sinabi niya sa akin na gusto niyang bumalik para gumawa ng isang bagay para sa Nayon, pala ay nag-resign na siya. May numero ako ng telepono niya, tatawagan ko siya para subukan. Tumawag ang matandang lalaki ngunit ang natanggap lang ay ang abiso na naka-off ang telepono. Ang numero ng telepono na nakasave sa lumang telepono ng matanda ay ang lumang numero pa rin ni Mo Gang-an. Ang cellphone na iyon ay nasa kotse na ni Wang Xinyu ngayon, ngunit dahil sa sobrang daming tumatawag kay Mo Gang-an, napilitan si Wang Xinyu na patayin ito. Tingnan mo nga naman ang memorya ko. Kakasabi nyo lang na nawala ang cellphone ni Mo Gang-an tapos tinawagan ko pa siya. Ngayong hindi siya matawagan ay ayos lang. Siguro kapag nakakuha na si Mo Gang-an ng bagong numero ay matatawagan na siya. Alam ni na Wang Xinyu at ng lahat sa kanilang mga puso na hindi na ipapa-activate ni Mo Gang-an ang SIM card na iyon. "Lolo, alam niyo po ba kung saan pumunta si Mo Gang-an?" Umiling ang matandang lalaki, hindi sinabi ni Mo Gang-an, "Hindi ko talaga alam." Pinilit ni Wang Xinyu na ngumiti, "Salamat po, Lolo. Kung sakaling bumalik si Mo Gang-an, pakisabi po sa akin agad. Ito po ang contact information ko." Iniabot ni Wang Xinyu sa matandang lalaki ang isang business card. Pinunasan ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa damit, at tinanggap ang magandang business card gamit ang 2 kamay. Nakita niya ang magaspang na mga kamay ng matandang lalaki na puno ng mga bitak dahil sa pagtatrabaho. Biglang may hindi maipaliwanag na damdamin ang umusbong, awa, panghihinayang, hindi masabi sa salita. Naisip niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay para sa Nayon ni Mo Gang-an, para kahit papaano ay makabawi sa kasalanan niya kay Mo Gang-an. Kaya naman, hinanap niya ang pinuno ng Nayon at nag-donate ng 100,000 yuan para sa Nayon, nag-iwan din ng business card. Sinabing kung ang mga taga-Nayon ay walang perang pampagamot ay pwede siyang tawagan. Nag-iwan din ng business card ang iba pa, pwedeng tawagan sila ng mahirap na pinuno ng Nayon. Pagkatapos maghabilin, umalis sina Wang Xinyu at ang lahat habang hinahatid ng mga taga-Nayon. Ngunit pagkaalis sa Nayon, wala pa ring ngiti sa kanilang mga mukha,
puno pa rin ng mga iniisip. Sa mga sandaling ito, biglang naalala ni Zhang Jing ang isang tao. Naaalala niyo ba? Noong nag-aaral pa si Mo Gang-an sa kolehiyo, mayroon siyang isang kasama sa kwarto na napaka-close niya. Nagtatrabaho siya sa Longdo. Baka noong araw na umalis si Mo Gang-an ay hinanap niya siya. Nang marinig ito, tumango si Wang Xinyu, parang may ganitong tao nga. Jing, may contact information ka ba niya? Wala. Pero pwede nating hanapin ang QQ niya sa group chat ng klase. Mag-message tayo para magtanong. Pagkasabi nito, binuksan niya ang QQ, hinanap ang group chat ng klase, naghanap sandali sa grupo, at sa wakas ay natagpuan ang kasama sa kwarto ni Mo Gang-an na nagngangalang Zuo Yu, apelyidong Zuo, pangalang Yu. Zuo Yu, nandyan ka ba? May gusto lang akong itanong sa iyo. Sa isang opisina sa Longdo, si Zuo Yu ay nagpapahinga habang umiinom ng tsaa, nakita niyang kumikislap ang icon ng penguin. Noong una ay hindi niya pinansin kaya basta na lang niya itong pinindot. Nang makita niyang si Zhang Jing ito, agad siyang umayos ng upo. Zhang Jing, bakit niya ako hinahanap? Dati, hinanap ako ni Mo Gang-an para humiram ng pera, ngayon naman si Miss Zhang ang humahanap sa akin, siguro may kinalaman kay Mo Gang-an. Kaya nag-type siya sa keyboard bilang sagot, Miss Zhang, may kailangan po ba kayong ipag-utos? May numero ka ba ni Mo Gang-an? Agad na napagtanto ni Zuo Yu, siguradong may nangyari kina Mo Gang-an at Zhang Jing. Kung hindi, bakit wala silang numero ni Mo Gang-an? Pagkatapos humiram ng pera, sinabi ni Mo Gang-an kay Zuo Yu ng pribado na hindi na niya gagamitin ang lumang numero, tatawagan niya siya kapag nakapagpalit na. Ngayon, may bagong numero nga si Zuo Yu ni Mo Gang-an. Miss Zhang, wala kang numero ni Mo Gang-an. Hindi ba't nasa inyo pa rin siya? Tiningnan ni Zhang Jing ang mensaheng ipinadala ni Zuo Yu, hindi alam kung paano sasagot. Sa mga sandaling ito, inagaw ni Zhu Wanteng ang telepono, nag-type, dati, nagtapat sa akin si Mo Gang-an, pero tinanggihan ko siya. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip, nalaman kong hindi ko siya kayang mawala. Ngunit umalis na siya sa Longdo, hindi ko siya makontak. May bago ka bang numero niya? Pwede mo bang ibigay sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Zhang Jing sa hindi makapaniwalang tingin kay Zhu Wanteng. Wanteng, anong pinagsasabi mo? Ngumuso si Zhu Wanteng, kung hindi ganyan ang sasabihin mo ba ang totoo? Dito naman, binasa ni Zuo Yu ang mensahe ng Zhang Jing, lalong lumaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Kaya pala sobrang sama ng loob ni Mo Gang-an noong humiram siya ng pera, pala ay tinanggihan siya sa pagtatapat. Diyos ko, Mo Gang-an, nakuha mo pa ang puso ni Miss Zhang. Mamatay ka na sana. Bibig ni Zuo Yu ay puno ng inggit at sumpa, ngunit ang kamay ay patuloy pa ring nagtatype sa keyboard. Ipinadala ang bagong contact information ni Mo Gang-an kay Zhang Jing. Kahit naiinggit, gusto pa rin niyang makita ang kanyang mabuting kapatid na makamit ang pag-ibig. Tiningnan ni Zhang Jing ang bagong numero ng telepono na ipinadala ni Zuo Yu, hindi naglakas loob na tumawag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Mo Gang-an pagkatapos tumawag. Naalala niya ang araw na iyon sa underground parking lot, siya mismo ang naghagis ng cellphone ni Mo Gang-an, sinabi pang sobrang dumi ng cellphone na ginamit niya. Hindi niya talaga alam kung paano magsisimula. Wanteng, ikaw na lang kaya ang tumawag. Hindi nagsalita si Zhu Wanteng kundi direktang kinuha ang telepono at tumawag. Sa kabilang banda, ako ay nanonood ng shooting effect, biglang nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Kinuha ko ito at nakita ang isang hindi kilalang numero, tumatawag mula sa Longdo. Ang nakakaalam lang ng bago kong numero ay si Zuo Yu. Hindi ko alam kung nagpalit din siya ng numero. Nag-alinlangan sandali, sinagot ko ang tawag, sino to? Si Zuo Yu ba to? Narinig ni Zhu Wanteng ang pamilyar na boses. Naalala niya ang bawat sandali ng pagsasama nila ni Mo Gang-an, biglang nanikip ang kanyang ilong, kumaibat ang kanyang mga labi ngunit walang lumabas na salita. Wrong number ba?
Muling narinig ang boses ni Mo Gang-an mula sa kabilang linya at pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Wanteng, bakit hindi ka nagsalita? Nakita lamang si Zhu Wanteng na hawak ang telepono gamit ang dalawang kamay, namumuo na ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin.